Nabigo ako sa aking pag-cultivate at pagsubok na maging immortal. Ngunit ako'y muling isinilang sa panahong buhay pa ang aking asawa at anak. Buti na lang at nanatili ang aking mga kapangyarihan. Sa nakaraang buhay, nabigo ako sa pag-i-invest sa stocks at naipon ng malaking utang na nagdulot ng pagkawasak ng aking pamilya. Ngayong buhay na ito, gagamitin ko ang aking mga natutunang mahiwagang kapangyarihan. Kumita para sa pamilya, para mabigyan sila ng magandang buhay. Pasensya na, tatay. Nagising kita. Huwag mong paalisin si nanay. Nagkamali ako. Noong nakaraang buhay, para takasan ng utang, pinauwi ko sila sa probinsya. Ngunit nagkatragedya ang mag-ina. Sa pagkakataong ito, babaguhin ko talaga ang kapalaran ng aking asawa at anak. Huwag kang matakot, Shishi. Hindi na kayo palalayasin ni Papa. Alam ko na ang pagkakamali ko. Oo nga, nasaan si Mama? Nasa kusina si Mama, naghahanda ng tanghalian. Kahit ganito ang asawa ko. Hindi niya ako pinabayaan. Sa buhay na ito, aalagaan ko silang mabuti. Tara, tawagin mo si nanay. Kukuha muna ako ng pera. Dadalawin natin ang masarap na pagkain ngayon. Ayos ba? Oo. Mahal. Zhao Xinghe, oras na. Bayaran mo na ang utang, Hanhu. Kung hindi ka magbabayad, wala akong choice kundi ipagbili ang asawa at anak mo. Mababayaran kita sa loob ng ilang araw. Lumabas ka agad sa bahay ko. Zhao Xinghe, ang tapang mo ah. Humarap ka sa akin ng ganyang tono. Kunin ninyo ang asawa at anak niya. Nanay, bitawan mo si nanay. Oh, Zixi. Tatay, natatakot ako. Bitawan mo ang asawa at anak ko. Kung hindi, papatayin kita. Bitawan mo ang asawa at anak ko. Kung hindi, papatayin kita. Zhao Xinghe. Ang galing mo na pala. Gusto mo pa kaming patayin. Halika. Ngayon, gusto kong malaman kung sino ang mamamatay. Shishi, nanay, Shishi. Ah. Zhao Xinghe. 2 araw lang hindi kita nakita. Lumakas ka na pala. Gusto mong mamatay. Ano ba? Paano nangyari yun? Kaya mong basagin ang aking patalim sa isang palo lang. Nag-aral ka ba ng mahiwagang sining? Isang patalim lang yan. Madali lang basagin. Hanhu, ano pa bang mga paraan mo? Gamitin mo na lahat. Kung hindi, mamaya wala ka ng pagkakataon. Zhao Xinghe. Kahit anong mga kakaibang nangyari sa'yo, ngayon, papatayin kita. Tingnan mo, Zhao Xinghe. Nakikita mo ba ang pil na ito? Ito ay pil na ibinigay ng isang dakilang tao. Kayang palakasin ang aking katawan ng higit sa limitasyon kapag kinain ko ito. Kaya kung patayin ang isang elepante sa isang suntok, maghintay ka sa kamatayan mo. Maghintay ka sa kamatayan mo. Oh. Ay. Makinig ka. Ang iyong kakayahan ay umabot na sa ganitong antas. Kahit na kinain ko ang gamot na ibinigay ng isang dalubhasa, hindi pa rin kita kayang talunin. HMPH. Hindi pa ganap na naibalik ang aking kakayahan, pero sapat na para bugbugin ka. Zhao Xinghe. Pinapayuhan kitang huwag mo akong galawin. Ang aming boss ay hindi mo kayang paglaruan. HMPH, ang boss mo. Kahit dumating ay hahampasin ko pa rin. Shishi. Pumasok ka muna sa loob, ha? Mamaya hahanapin kita ni Mama. Zhao Xinghe. Paano mo sila naisagalit? Paano kung may mangyari sa'yo? Paano na lang kami ng anak mo? Huwag kang mag-alala, mahal, wala yon. Sa kasalukuyan kong kakayahan, hindi ko hahayaang may masaktan sa inyo. Nanay, tatay, gutom na ako. Shishi. Lulutuan na kita ngayon, anak. Natalo ako sa stock market para matulungan akong magbayad ng utang. Nagtipid silang mag-ina. Tinapay at atsara lang ang kinakain. Ang ganda ng babae.
Bakit hindi ko siya pinahalagahan? Sa buhay na ito, sisikapin kong kumita para sa pamilya, upang mabigyan sila ng magandang buhay. Tatay, kain na tayo. Salamat, Shishi. Hindi nakakain si tatay. Mahal. Lalabas muna ako. Sige, punta ka na. Ako na ang bahala kay Shishi. Maraming industriya ngayon na nagbibigay ng kita. Pero lahat ay masyadong mabagal. Mukhang wala na akong choice kundi gamitin ang mga pamamaraan ng immortal cultivation. Maaaring paggawa ng elixir o paghahanda ng gamot tulad ng pampaganda at panatagal ng kabataan. At ang mga elixir na nagpapataas ng kapangyarihan. Talagang malaki ang merkado nito. Dagdag pa, marami ngayon ang may cancer at malulubhang sakit. Kapag mayroon ng mga elixir na ito, tiyak na malaki ang kikitain ko. Magsisimula muna tayo sa pampaganda at pampreskong pil. Bagamat pangalawang klase lang ang gamot na ito, sapat na ito para kumita ako ng malaki. Hi. Bakit parang multo ka na sumusunod sa akin? Saan man ako pumunta, nandyan ka. Wala na akong pera. Huwag mo naman ako lagi ang pagtripan. Dati akong mayamang tao. Ngayon naging asa na lang ako sa iba. Pare, nagkakamali ka. Hindi ako nandito para manghiram ng pera. Hindi ka pala manghihiram ng pera. Mas madali na to. Gusto ko lang sana makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Yung asawa mo, pwede bang hiramin ko? Kalahating oras lang naman. Zhao Xinghe. Ito ang aking asawa. At kalahating oras pa. Seryoso ka ba? Hindi mo ako naintindihan ng tama. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Gusto mo bang maging mas maganda ang iyong asawa? Ano ang ibig mong sabihin? Kamakailan lang ay nakapag-imbento ako ng pampaganda at panatilihin ang kabataan. Kapag kinain ito, magiging mas maganda ang isang tao. Sakto, asawa mo ay mayamang anak din. Sa tingin ko pwede siyang makatulong sa pagpapalaganap. Zhao Xinghe. Gusto mo gamitin ang asawa ko bilang guinea pig. Ano ba talaga ang problema mo ngayon? Gusto mo pa siyang gawing eksperimento. Grabe ka naman. Zhao Xinghe, di ba? Para lang makakuha ng pera sa iyong kapatid, ginagawa mo ang lahat ng paraan, ang iyong ginagawa. Talagang nakakadiri, hindi. Manang, nagkakamali ka, hindi ko talaga gustong manghingi ng pera. Gusto ko lang kumita ng mas maraming pera, para maalagan ng maayos ang aking asawa at mga anak. Seryoso ka ba? Mas seryoso pa sa totoo. Manang, nakikita ko ang peklat mo sa mukha. Matagal na siguro ito sa'yo, di ba? Alam ko. Marami ka nang sinubukan, pero wala talagang epekto, di ba? Ang pampaganda kong ito. Hindi lang nito maaalis ang iyong peklat, kundi magpapaganda ka pa. Ayaw mo na rin bang dahil sa peklat na ito, ay tawanan ka na naman ng iba? Dahil sa peklat na ito, marami akong naranasang pagtawa sa mga mayayaman. Si Zhao Xinghe. Paano magkakaroon ng ganito ka-epektibong pampaganda? Pagkatapos ng lahat, ang bihirang gamot na tulad nito, ay hindi mabibili kahit may pera ka. Zhao Xinghe. Hindi mo ako niloloko, di ba? Ang mukha ko. Kahit hindi gaanong kagandahan, pero kung masira dahil sa iyong Zhu Yandan, papatayin kita. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yan. Hoy, Xinghe. Yung peklat sa mukha ng asawa ko, kahit ang mga eksperto sa kilalang ospital, ay hindi kayang alisin. Saan mo nakuha ang kumpiyansa mo? Ikaw, Fang Yi. Kapatid, hindi alam ng iba, pero alam mo naman, kaano ako kagaling mag-aral noong kolehiyo. Marami akong naimbento, na may pambansang patent. Alam mo dapat ang mga ito, ako lang ay nahulog sa hukay ng pangangalakal ng stocks. Pero ngayon, ako ay ganap na, nagbago na. Dati si Zhao Xinghe, ang ipinagmamalaki ng aming lungsod. Ngunit nang mahumaling siya sa stock market, siya ay nagpakalugmok. Ngayon, gusto niyang magbagong buhay. Bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan, tutulungan ko siya sa huling pagkakataon. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng tadhana. Ang kayamanan ay galing sa langit. Nasa kapalaran na niya ang kinabukasan. Ang manugang kong si Xinghe noon,
ay isang outstanding graduate ng Tsinghua at Peking University. Marami siyang naimbentong patent ng bansa. Ang kanyang ni-research na Pill of Eternal Youth ay maaaring talagang makapagpagaling ng peklat mo. Sabi mo kung hindi, huwag na. Gusto ko. Subukan. Kain na, kain na. Ay naku. Mahal, yung peklat mo sa mukha. Talagang wala na. Totoo, naku. Tingnan mo na lang sa iyong cellphone. Wala na talagang bakas ng peklat sa mukha ko. Pati ang aking balat ay naging malambot at maganda. Ang pampaganda na ito ay talagang kahanga-hanga. Maganda ang epekto ng Zuyandan. Pwede na itong i-promote. Pare, ang galing ng Zuyandan mo. Nawala agad ang peklat sa mukha ng asawa ko. Pare, magkano ba ito? I-transfer ko na ngayon. Pare. Ito na lang ang Zuyandan, libre na sa iyo. Pare, paano ko hihingi ng pera mo? Masaya na ako na natulungan kita. Sa pagkakataong ito, huwag mo nang banggitin ang pera. Zhao Xinghe, gaano katagal ang visa ng iyong Zuyandan? Mabuti naman. Hindi ko inaasahan na may ganito kang kakayahan. Pero, Ipag, bumalik tayo sa nakaraang usapan. Pwede mo ba akong tulungan sa promotion? Sa pagpapalaganap o ano paman? Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng libreng trabaho. Bawat isang gamot na mabenta, may kapalit, bibigyan kita ng 20% na komisyon. Ano sa tingin mo? Hindi na. Mayroon akong isang matalik na kaibigang babae. Pero mas malala ang kalagayan niya kaysa sa akin. Noon, nasangkot siya sa malubhang aksidente, at nasunog ang mahigit 45% ng kanyang katawan. Hinanap na ang lahat ng sikat na doktor sa buong mundo, pero hindi pa rin siya nagamot. Dati, napakaganda niya. Ngayon, may mga pagkakataon na gusto na niyang magpakamatay. Kung kaya mong pagalingin ang peklat ko, yung pasaw niya, ay, kaya mo rin siguro, di ba? Walang problema. Kung magagawa mong pagalingin siya, sigurado ako, makakakuha ka ng higit sa 1,000,000 dito. Talaga, ang galing. Salamat, Hipag. Tara, tingnan natin. Sige. Tita, nakahanap ako ng isang eksperto para kay Tingting, na kayang gamutin ang kanyang paso. Kaya niyang pagalingin ang mga paso ni Tingting. Siya yun. Ying, hindi mo naman siguro pinapayagan ng ganitong klaseng impostor. Naloko ka ba? Tita, tingnan mo kung ano ang naiiba sa akin. Nawala na ang peklat sa mukha mo. Oo, paano mo talaga ito napagaling? Dadalhin ko na si Tingting ngayon. Kahit magkano ang gastos, handa akong gumastos. Siya ang gumaling sa kanya. Noong una, tulad mo rin ako, hindi rin ako naniniwala. Nang magamot niya ako, saka ako naniwala. Araw-araw, si Tingting ay nagtitiis sa sakit ng paso. Nakikita namin at nasasaktan kami, at nag-aalala rin kami. Oo, siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Siya rin ay isang magaling na estudyante mula sa Tsinghua at Peking University. Ang kanyang naimbentong Zuyandan. Isa lamang sa buong mundo, hindi na pwedeng patagilan pa ang paso ni Tingting. Mahaba pa ang kanyang buhay. Pero siya, naku, tita, hindi ka ba naniniwala sa kanya, o hindi ka rin ba naniniwala sa amin? Para ito sa ikabubuti ni Tingting. Kung palalampasin mo siya, si Tingting, hindi natin masasabi kung kailan siya gagaling. Sige na nga. Basta pagalingin mo ang paso ng anak kong babae, kahit magkano, ibabayad ko sa iyo. Sige, pasensya na, pakilabas na si Miss Tingting. Miss Tingting, pakikuha ang iyong belo, para makita ko ang iyong sugat. Ginoo. Ang aking paso.
Wala na bang pag-asa na gumaling? Sumuko na ako. Mabuti pang mamatay na lang ako. Binibining Tingting, huwag kang mawalan ng pag-asa. Yung ibang doktor, hindi ko na sila papunahin. Pero sa aking paggamot, ikaw, siguradong muling magiging isang napakagandang babae. Nagbibiro lang po kayo, Ginoo. Alam ko ang kalagayan ko, malinaw sa akin ito. Kung magagaling mo ang 20% ng paso ko, ikaw ang magiging pinakamalaking biyaya ni Lutingting. Salamat sa tiwala mo, Binibining Tingting. Tiyak na pagagalingin ko kayo ng inyong ina, at masasaksihan ang himala. Binibining Tingting, uminom ka lang nitong Pyldores, at gagaling ang iyong paso. Diyos ko! Nawala ang mga peklat sa mukha ng anak ko, pati ang kutis niya ay lalong gumaganda. Paano ito posible? Anak, may nararamdaman ka bang hindi maganda, nanay? Pakiramdam ko, nawala na rin ang mga peklat ko sa katawan. Pasensya na po, sir. Kanina ay wala akong malay. Hindi ko dapat naging masama ang pakikitungo sa'yo. Pasensya na, ayos lang. Naiintindihan ko. Salamat po, Ginoo, sa paggamot sa aking sugat. Nay, bigyan mo agad ng bayad ang Ginoo. Opo, Ginoo. Magkano po ang bayad sa paggamot? Ikaw na ang magbigay ng halaga. Bibigyan kita ng 3 milyon. Kulang pa ito. Bibigyan kita ng 5 milyon. Sapat na ang 3 milyon. Wow! Salamat, Ginoo. Ito ay nararapat sa iyo. Kung hindi mo ginamo ang paso ng aking anak, ang aming pamilya ay mananatili sa dilim. Ikaw ang nagligtas sa aking anak. Ikaw ang tagapagligtas ng aking anak. Hindi ako tagapagligtas. Ngayon na gumaling na ang sugat ng iyong anak, wala namang problema. Aalis na muna ako. Pare, bukas puntahan mo ako. May kailangan ako sa'yo. Sige. Shishi. Bakit ka kumakain ng lugaw? Paano ka lalaki niyan? Nasaan si nanay? Tatay, medyo gutom lang ako. Uminom lang ako ng lugaw, busog na ako, nagtatrabaho si nanay. Shishi. Tatay, dadalhin kita kumain sa labas, gusto mo. Tatay, may pera ka ba para kumain sa labas? Tingnan mo. Ang dami palang pera ni Papa. Papa, paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Shishi. Lahat ng perang ito ay pinaghirapan ko. Huwag kang mag-alala, hindi na ako mag-i-invest sa stock market. Tara, dadalhin kita kumain ng masarap pero kailangan ko pa magsulat ng assignment. Ay, gawin mo na lang mamaya yung homework mo, ha? Tara. Shishi, ano ang gusto mong kainin? Shrimp pot, fried chicken, french fries o beef pot? Beef burger at fried chicken. Sige. Kain na. Hindi naman ito magandang pagkain. Para ibenta mo na ako, di ba? Si Shishi, konti lang ang kinakain. Takot siyang saktan ko siya. Napakasama ko talaga noon. Tatay, huwag mo akong ipagbili, pwede ba? Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag kang mag-alala, Shishi, hindi ka ipagbibili ni tatay. Talagang hindi, pangako ko sa'yo, kasalanan ko noon. Pasensya na sa iyo, anak, hindi na ito mauulit. Patawarin mo na ako, anak. Totoo ba? Oo, nanunumpa ako. Salamat, tatay. Ang pangunahing kaligayahan ng isang bata. Para kay Shishi ay isang bagay na hindi niya makamit. Nako, talagang nagkasala ako noon. Sige, kain na tayo. Pagkatapos kumain, dadalhin kita ng tatay mo para maglibang. Tatay, saan tayo pupunta? HMM. Saan mo gusto pumunta, Shishi? Ano ba, Shishi? Wala ka bang maisip na pupuntahan?
Sabi ni na mama at papa, wala tayong pera. Huwag nating sayangin ang pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Napakabait talaga ng aking anak na babae. Shishi, kain muna tayo. Pagkatapos kumain, dadalhin kita ni papa para makita si mama. Okay, okay. Director Wei, hinahanap po ninyo ako. Dumating si Luizo. Tara, upo ka muna. Si Wei Hong, pumangat lang dahil sa asawa niya. Medyo walang kakayahan, pero malabag talaga. Madalas siyang mangharas ng mga babaeng katrabaho. Gusto na naman niyang mangharas sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Narinig ko na may part-time job ka sa labas. Direktor. Ginagawa ko lang iyon pagkatapos ng trabaho. Hindi ito makakaapekto sa aking trabaho. Paano hindi maabala? Hindi naman tayo mga makina. Kailangan natin ng oras para magpahinga. Pagkatapos ng trabaho, hindi ka umuuwi para magpahinga. Mag-o-overtime pa. Malubhang makakaapekto ito sa iyong oras ng pahinga. Kapag hindi maayos ang pahinga, mawawalan ka ng lakas at hindi maiiwasan na magkamali sa trabaho. Direktor, ipinapangako ko sa iyo, hindi talaga makakaapekto sa trabaho. Paano mo masisiguro? Ano ang iyong garantiya? Direktor, maniwala ka sa akin, Luo Zhu. Hindi ako naniniwala sa iyo, pero sa ginagawa mo. Ano ang nangyayari sa mga patakaran ng kumpanya? At ngayon, maraming tao ang hindi nasisiyahan sa iyo. Lahat ay nai-report na sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi lang para sa anak kong babae, na kailangan ng trabahong ito, at kailangan ng pera, hindi sana ako. Pinag-initan nitong tanggang direktor na ito, kapag nawalan ako ng trabaho. Paano ko babayaran ang utang? Paano ko mapapaganda ang buhay ng aking anak, Luo Zhu? Basta makuha mo ang tiwala ko. Ang mga bagay na ito, ay isang salita ko lang. Direktor, paano? Ako makakakuha ng tiwala mo. Ay nako. Basta paglingkuran mo ako ng maayos. Baka. Kung masaya ako. Taasan ko pa sweldo mo at promotihin ka. Hindi ba? Kailangan mo ng pera. Sino ka? Bitawan mo ako. Harap-harapan mo pang gustong saktan ng asawa ko. Gusto mo bang mamatay? Ikaw pala ang asawa ni Yang Luizo. Wala ka naman kundi isang walang kwenta. Pinapagtatrabaho mo ang asawa mo ng 2 trabaho para buhayin ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na akong nagpakamatay. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin na ikaw ang asawa ni Yang Luizo? May mukha man ako o wala, wala kang karapatang magsalita dito. Pero kung balak mong saktan ang asawa ko, wala akong magagawa kundi sirain muna ang kamay mo. Zhao Xinghe, tumigil ka, siya ang boss ko. Asawa. Ang ganitong hayop, dapat lang naparusahan ng husto. Kung hindi siya susunod, tiyak na lalo siyang magiging agresibo. Zhao Xinghe, maniniwala ka ba na gagawin kong imposible para sa asawa mo na magkatrabaho sa Nancheng? Pagdating ng panahon, ang asawa mo ay mapipilitang sumunod sa akin. Hayop ka. Malapit ka nang mamatay, pero yan pa rin ang iniisip mo. Papatayin kita. Tama na. Zhao Xinghe, tama na ang kalokohan mo. Ang ginagawa mo, para putulin ang relasyon ko at ni Shishi, gastos sa pamumuhay at matrikula, pinipilit mo akong mamatay. Mahal. Maniwala ka sa akin, may kakayahan na ako ngayon, na kumita para sa iyo at kay Shishi. Hindi mo kailangang humingi sa hayop na ito, Zhao Xinghe. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako, galit ako sa'yo. Nanay, natatakot ako. Shishi, huwag kang matakot, nandito si nanay. Direktor Wei, pakiusap, patawarin mo na ang anak ko, wala namang kinalaman ng bata dito. Yang Luizo, putang ina ka. Habarin mo ang damit mo, tapos humiga ka sa sofa. Kung hindi, sisakailan ko ang anak mo, gago ka. Bitawan mo agad ang anak ko, kung hindi, papatayin kita ngayon din, tumahimik ka. Kung hindi mo sana ginulo si Director Wei, hindi sana nasa peligro ang ating anak. Mahal, hayaan mo na ako ang bahala. Arg.
Zhao Xinghe, nababaliw ka na ba? Siya ang boss ko. Pumatay ka na naman. Kung mamatay siya, masisira ang buhay ko dahil sa iyo. Mahal, hindi ko siya pinatay. Mahina lang talaga ang katawan niya. Siya mismo ang nawalan ng malay. Mahal, pakinggan mo muna ako. Mahal. Bitawan mo, nasasaktan mo ako. Mahal. Alam ko. Hindi ko dati naiisip ang nararamdaman mo. Nasaktan kita at si Zixi. Pero huwag kang mag-alala, kaya ko nang kumita ng pera ngayon. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Mayroon na akong ilang libo sa bulsa ko ngayon. Sa isang umaga lang, nakakakuha ko ng ilang libo. Baka itong ilang libo ay down payment para kay Shishi. Zhao Xinghe, hayop ka. Luo Zhu, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaktan? Ikaw mismo ang sinasaktan ko. Pwede mo bang sabihin sa akin? Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Bakit mo ako sinaktan? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ito ang pera mo mula sa pagbenta kay Shishi. Maliban na lang kung mamatay ako. Hindi. Kahit mamatay ako, isasama kita. Hindi. Paano ko maipagbibili si Shishi? Mahal na mahal ko si Shishi. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Akala mo ba maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mong ito? Akala ko na iligtas ko siya mula sa mga bastos na kamay. At ibibigay ko sa kanya ang kinita ko ngayon. Makakatulong ito para magbago ang kanyang pananaw sa akin. Hindi ko inaasahan na hindi pa rin ako pinaniniwalaan ng aking asawa, Luo Zhu. Isinusumpa ko. Hindi ko kailanman naisip na ipagbili si Shishi. Kung may isa mang kasinungalingan sa mga sinabi ko ngayon, sana'y tamaan ako ng kidlat. Puta. Ganito ba talaga kasakto ang langit para sa akin? Tanghaling tapat ito. Sa istasyon ng tren, bigla kang nagpakita ng kidlat. Paano iisipin ng asawa ko? Nakita mo ba, kahit ang langit ay hindi na makatiis, maghintay ka na lang na tamaan ng kidlat. Hoy, Luo Zhu. Saan ka pupunta? Huwag mo na akong hanapin. Hindi ko hahayaang mabuhay si Shishi, kasama ng isang tulad mong basura. Luo Zhu. Wala kayong pera ngayon. Saan ka pupunta? Pwede mo ba akong pagkatiwalaan muli? Hindi ba't madalas na kitang pinagkakatiwalaan? Hindi mo kailangang maging mapagpakumbaba. Sa bawat pagkakataon, hindi mo ako binaygo. Binaygo mo ako ng lubos. Mahal. Alam kong may kasalanan ako sa iyo at kay Shishi. Pero ngayon, sinusubukan ko ng mabuti. Nagbago na ako. At ngayon, kaya ko nang kumita ng pera. Hayaan mo akong alagaan ka at si Zixi. Okay, tama na. Ayaw ko nang makinig sa mga palusot mo. Maghiwalay na tayo. Kin si Zixi. Ang mga utang mo. Hatiin natin ito sa dalawa. Mahal. Ito ang pera na kinita ko kaninang tanghali. Ibinigay ko na sa iyo ang 3 milyon. Ang password ay ang birthday ni Shishi. Zhao Xinghe, hayop ka. Naisip mo ba si Shishi sa ginawa mo? Anak mo siya sa dugo at laman. Gusto mo bang siya'y habang buhay ay hindi makataas ng ulo? Ano ba ang ginawa ko? Paano ko nagawa na si Shishi ay hindi makataas ng ulo habang buhay? Magpakumbaba ka na. Baka mas mababa ang parusa sa iyo. Hindi ko ninakawan ng bangko. Sa tingin mo maniniwala ako, may 3 milyon sa card. Maliban sa pagnanakaw sa bangko, ano pa ang trabahong ganito kumikita? Mahal. Pwede mo ba akong pagkatiwalaan muli? Hindi talaga ako nagnakaw. Wala rin akong ginawang ilegal. Lahat ng ito ay pinaghirapan ko ng may kakayahan. Zhao Xinghe. Sa mga taon mong pagtatrade ng stocks, maliban sa mga utang mo, kailan ka pa nakakita ng kita? Sige, kahit na may kakayahan ka ngayong kumita. Ang mga panlilinlang na ito, mula sa sarili mong bibig. Naniniwala ka ba, mahal? Pwede mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Ipapaliwanag ko sa iyo. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo. Nanay, makipag-usap ka ng maayos kay tatay, pwede ba? Sige. Sabihin mo. Mahal, sa totoo lang. Talagang iba na ako ngayon. Isa na akong tagapagsanay ng immortalidad. Noong isang araw, pag-uwi ko mula sa pangangalakal ng stocks, napansin ako ng isang tunay na immortal, at tinuruan ako ng mga pamamaraan ng pagsasanay sa immortalidad. Ngayon ay isa na akong tunay na tagapagsanay ng immortalidad. Tapos ka na ba? Hindi. Wala ka bang gustong itanong? Hindi ka ba talaga curious? Wala akong gustong itanong, hindi rin ako curious. Kung tapos ka na, aalis na ako.
Sinabi ko na ang malaking sikreto ng mga cultivator, ng buong katotohanan. Wala ba siyang kahit kaunting pagmamahal? Bakit mo ako sinusundan? Nag-aalala ako sa kaligtasan ninyo. Huwag kang mag-alala, basta't ligtas kayong makarating sa destinasyon. Di ko kayo aabalahin. Mahal, dumating ka rin. Pasensya na, Wu Zhuang. Sinusundan tayo ni Zhao Xinghe. Ano ba sinasabi mo? Hayaan mo siyang sumunod. Hindi naman ako takot sa kanya. Kung magagalit siya sa akin, papatayin ko siya. Ano ba sinasabi mo? Nandito ang bata. Pasensya na, Nasanay lang ako, anak. Ninang, huwag mo naman sabihin yan tungkol sa tatay ko. Nagbago na ang tatay ko. Kung talagang nagbago siya, isusulat ko ang aking apelyido ng baligtad. Luo Zhu. Dapat matagal mo nang dinala si Shishi, at lumipat na kayo. Tingnan mo kayong mag-ina, payat at mapatla dahil sa gutom. Si Shishi ay lumalaki pa. Labis akong nahihirapan para sa inyong dalawa. Bakit hindi ako magbabago para sa mas mabuti? Huwag mong sabihin ng ganun katiyak. Ngayon, hinahamak mo ako, pero sa mga susunod na araw, taytanggala ka na sa akin. Zhao Xinghe. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Sinasabi mong taytanggala ako sa'yo. Wala ka bang alam sa sarili mong kakayahan? Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang ginawa mo kay Luo Zhu at Shishi? Wala ka pa ring hiya na magsabi ng ganyang malalaking salita. Wala ka bang hiya? Kuya Xing, meron ka pa bang mga pampaganda? Ang asawa ko at si Tingting ay nag-share na sa kani-kanilang mga grupo. At ano ang hula mo? Ano na? Nako. 1,000 na ang nagpareserba. Marami pa ang nagpapareserba hanggang ngayon. Sinisiguro ko sa iyo, ang ganitong uri ng pampaganda. Kung ilan meron ka, iyon ang kukunin ko. Talagang henyo ka, kuya. Hoy, tama na tol. Relax lang. Isang payaldora lang yan. Huwag kang masyadong ma-excite. Hoy, Kuya Shin, parang nakikita ko na, ang malaking merkado. Nagdesisyon na ako. Sa susunod, sasama na ako sa'yo. Kaya ko kaya maging bilyonaryo. Nasa'yo na yan, puta. Hindi naman ganyan kalaki ang hiling mo. Ang laki naman ng pangarap mo. Dapat sa templo ka pumunta. Oo nga pala, Kuya Shin. Ang galing ng pampreskong pil na ito. Magkano mo balak ibenta ito? Presyo natin ayon sa dating halaga. Gagawa pa ako ng mas marami sa mga susunod na araw. Kuya Shing, gusto mo ba magtayo tayo ng kumpanya? Ikaw na lang ang mag-focus sa paggawa ng pampreskong pil. Ako na ang bahala sa lahat ng iba pang bagay, para magkasama tayong kumita ng pera. Sige. Gawin natin ayon sa sinabi mo. May gagawin pa ako dito. Usap tayo mamaya. Sige, Zhao Xinghe. Sasabihin ko sa'yo, kamakailan. Si Luo Zhu at Zixi ay dito natitira sa akin. Huwag ka nang pumunta sa bahay ko sa hinaharap. Luo Zhuang. Pansamantala lang silang nakatira dito sa iyo. Si Luo Zhu ay asawa ko. Si Zixi ay anak ko. May karapatan akong bumisita sa kanila anumang oras. Mahal. Hintayin mo ako. Dadalhin ko muna itong 100 kilos ng gamot. Pagkatapos ng lahat ng pagpapakulo, lahat ay magiging pampaganda. At sa oras na iyon ay magbebenta tayo ng marami. Sa panahong iyon, magkakaroon na tayo ng pera. Hindi na tayo mabubuhay sa ganitong hirap. Ding, halika. Sige. Pakuluan mo para sa akin. Narinig mo na ba? May lumalabas na balita sa ating lungsod, tungkol sa isang gamot na nagbibigay ng walang hanggang kabataan. Sabi nila, may itinatag na isang kumpanya ng gamot sa itaas natin. Umupa sila ng isang palapag para sa opisina. Narinig ko rin ang tungkol dito. Hindi ko alam kung totoo ba ito o hindi. Tiyak na totoo ito. Ang gusaling ito ay may taunang upa na umaabot sa milyon-milyon.
Kung walang kakayahan ang kumpanya, hindi nila kayang bayaran ang upa. Kung ganun, ang kumpanyang ito na Xinghe Pharmaceuticals ay tiyak na nagbebenta ng tunay na Zuyandan. Ay, sayang, wala akong pera. Kung hindi, kahit ibenta ko lahat ng aking ari-arian, bibilhin ko pa rin ito. Ngayon, ang Galaxy Pharmaceutical ay nag-hire. Ang sahod ay 30% mas mataas kaysa sa industriya. Hindi ko alam kung totoo ito. Talagang mataas ang sahod. At saka, mas maganda ang oportunidad para sa promosyon sa isang bagong kumpanya. Mas may potensyal din ito. Pero stable ba ang kumpanyang ito? Kung sakaling pagpasok ko, biglang magsara. Ano na ang gagawin ko? Sa sitwasyon ng pamilya ko, hindi ko kakayanin iyon. Kung may pagkakataon, dapat din nating puntahan. Hoy, team leader. Hinahanap mo ako, Luo Zhu, pumunta ka sa opisina ko. May usapin ako sa'yo. Sige, team leader, pupunta na ako. Yung sinabi natin kanina, narinig niya. Pasok. Team leader. Pumunta lang ako sa banyo. Tapos nagpunta ako sa pantry para kumuha ng tubig. Luo Zhu, hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko ang iyong dedikasyon sa trabaho. Ang dahilan kung bakit kita tinawag dito. May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo, team leader. Sabihin mo na lang ng diretso kung ano ang gusto mong sabihin. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang ng kumpanya, napagpasyahan na tanggalin ka. Pero huwag kang mag-alala, ang dapat mong sahod ay hindi mababawasan. Ate Ching, bakit ganito? Hoy, Luo Zhu. Sa totoo lang, hindi talaga balak ng kumpanya na tanggalin ka. Dahil sa pangyayaring ito, wala ka namang direktang kinalaman. Pero si Vice President Chen ang matigas na nagsasabing tanggalin ka. Kaya, si Vice President Chen na ito, asawa ni Wei Hong. Baka sobrang lakas ng tama ni Zhao Xinghe, kaya namatay si Wei Hong. Sinasamantala ni Chen Lin ang pagkakataon para ipaghiganti ako. Ginagawa niya akong walang takas. Pero Ate Ching, wala talaga akong kinalaman sa pangyayaring ito. Ayon kay Vice President Chen, pagkatapos makipagkita sa asawa mo, si Director Wei, napatay. Kahit si Director Wei ang unang nanligaw sa'yo, ang asawa mo ang tunay na may kasalanan. Tiyak na gagawa siya ng paraan para patayin ang asawa mo. Sinabi niya, hindi niya papayagan na magtrabaho ka sa harap niya. Kailangan mong umalis sa trabaho. Ito na ang kanyang huling hangganan. Ang asawa ko ay tumulong sa akin bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit sigurado akong hindi papansinin ni Ji Chen ang mga ito. Tatanggalin ako ng kumpanya. Lahat ay susunod sa kontrata. Wala akong makitang dahilan para magreklamo. Luo Zhu, pumunta ka sa cashier para kunin ang iyong sahod. Kunin mo ang dapat mong makuha na kompensasyon. At narinig ko na may naghahanap ng tao sa itaas. Subukan mo. Sa kapangyarihan ng pamilya Chen sa Haicheng, kung magsalita sila, kahit anong malaking kumpanya sa buong Haicheng, ay hindi ako tatanggapin. Salamat, Ate Ching. Pag-iisipan ko ito. Luo Zhu, sana magkaroon ka ng magandang trabaho. Kuya Xing, nairehistro na ang kumpanya. At itinatag na ang Xinghe Company sa pinakamakapal na lugar sa Haicheng. Itinatag na ang Xinghe Company. Mabuti naman. Handa na ang pampaganda ng mukha. Dalhin mo na sa kumpanya para maproseso. Wow, ang dami nito. Kuya Xing, ikaw na ang magiging aking maliit na alkansya. Oo nga pala. Plano kong bumili ng bahay at kotse ngayong araw. Isulat sa pangalan ng ating kumpanya. Magpapadala ako ng isang accountant mamaya. Sige, Kuya Xing, gagawin ko na ito. Pumunta muna tayo sa bahay ni Luo Zhuang. Kunin natin si Zixi. Tapos samahan natin si Zixi bumili ng bahay. Zixi, tatay. Ikaw lang mag-isa sa bahay. Nasaan si nanay at sila? Si tatay at nanay ay pumasok sa trabaho. Si Chen Ma ay may lakad at lumabas. Hoy, Shishi. Naisip mo na ba? Kung anong klaseng bahay ang gusto mong tirahan sa hinaharap, anong klaseng sasakyan? Tatay, hindi ko alam. Shishi, isipin mo kung saan tayo titira sa hinaharap. At paglabas natin, anong klaseng sasakyan ang sasakyan natin? Tatay, hindi ko maisip. Nalito rin ako. Ang mga malalaking desisyon tulad ng pagbili ng bahay at kotse, tinatanong pa sa isang 8 taong gulang na bata, talagang medyo hindi normal yun. Hoy, Shishi, narinig mo ba? Kung anong klaseng bahay ang gusto ni Mama?
Narinig ko na sinabi ni Mama sa kanyang kaibigan. Sabi ng aking ina sa binyag, gusto niya tumira sa malaking bahay at magmaneho ng sports car. Tapos sinabi ng nanay ko na nagmamalaki lang siya. Pero sa huli, binigyan pa rin siya ng nanay ko ng pagbati, na matupad ang kanyang pangarap. Si nanay, ano ang sinabi niya? Sabi ni nanay, naiinggit siya sa pangarap ng aking ina sa binyag. Siya ay hindi man lang nagkakaroon ng pangarap. Ang tatay ay hindi man lang nagkakaroon ng pangarap. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ng nanay ay, siya ay isang matanda na ngayon. Kailangan niyang maging praktikal, hindi pwedeng puro pangarap lang. Kaya, ang ninang ay isa ring matanda. Paano siya magkakaroon ng pangarap? Tungkol dito. Isipin mo, ang ninang ay hindi pa nag-asawa, kaya ang hindi pa nag-asawa ay hindi kasali. Kaya ang ninang ay maaaring managinip. Tatay, hindi mo naman siguro ako itinuturing na isang 3 taong bata, di ba? Ako ay 8 taong gulang na. Sige na, Shishi, tara na, dadadalahin kita ngayon para bumili ng bahay, tapos babalik tayo mamayang gabi. Tatay, ang laki at ganda ng mga bahay dito. Shishi, gusto mo bang tumira sa ganitong malaki at magandang bahay? Gusto ko naman, pero ang ganitong malaking bahay, wala kaming pera. Hindi namin kaya ni Mama na tumira dito. Tatay, umuwi muna tayo at hintayin si nanay. Shishi, magkakaroon na ako ng malaking kita. Tatay, sa hinaharap, ikaw at si nanay ay magkakaroon ng masaganang buhay. Alam mo ba? Direktor Zhao. Direktor Zhao, ako si Sun Haoming. Dati akong accountant sa Qinglong Group. Ngayon, ako ay empleyado na ng Finance Department ng Xinghe Group. Xiao Sun, ganito. May bibilhin tayong bahay ngayong hapon, at plano kong ilagay ito sa pangalan ng kumpanya. Alam mo ba kung paano gawin ang aktwal na proseso? Huwag kang mag-alala. Chairman Zhao, malinaw sa akin ang proseso. Dala ko na ang lahat ng kinakailangang dokumento. Dala ko na lahat. Pero Chairman Zhao, ang bilya sa Chon No. 1 ay nagsisimula sa 10 milyon. Sa tingin ko, pwede muna nating tingnan. Hindi naman kailangang magmadali. Nako, Xiao Sun, medyo busy tayo ngayong hapon. Hindi lang sa hapon, kailangan kong bilhin ang bahay na ito, at kailangan ko ring bumili ng kotse. Kaya mamaya, bilisan mo ang mga galaw mo. Bilisan ninyo. Ganun ba kabilis? Kahit bumili ng bahay o sasakyan si Chairman Zhao, pwede tayong maghambing ng mga presyo, lalo na sa pagbili ng bahay. Iba-iba ang mga developer, iba-iba rin ang mga bahay na ginagawa nila. Hindi na kailangan ng ganoong kahirap, wala rin akong ganoong karaming oras. Milyon-milyon ang negosyo ko bawat minuto. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa maliliit na bagay. Pakiramdam ko nagmamayabang ka. Pero wala akong ebidensya, kahit pa ang pinakamayaman sa bansa, hindi makakapagsabing milyon-milyon kada minuto. Ginoo. May maitutulong ba ako sa inyo? Siya po ang aming boss. Gusto niyang tumingin ng bahay na villa, sir. Ito po ang scale model ng aming subdivision. Pwede niyo pong tingnan muna. Meron ba kayong lugar na maganda ang kapaligiran? At tapos na ang pagkakayari. Yung pwedeng lipatan na agad, ang mga villa na katulad ng kay Chairman Zhao, karaniwan ay hindi pa tapos ang dekorasyon. Model units lang ang pwedeng tingnan para sa epekto ng dekorasyon. Ganito po, sir, sa aming Chon No. 1 villa area. Tapos na po ang dekorasyon, ihahanda na para ibenta, hindi. Ang inyong villa No. 1 sa Chon No. 1, hindi ba nabenta na ito? Tama rin ang sinabi ng Ginoo. Sa totoo lang, nabenta na ang villa No. 1. Pero ang may-ari ng bahay na ito, ay nagkaroon ng problema sa pera, kaya gusto niyang ipagbili ang vacation house. Maaari bang itanong, sino ang may-ari ng vacation house No. 1? Dito, ang may-ari ay ang boss ng Jingmei Pharmaceutical Group, si Jisun Chengzong. Jingmei Pharmaceutical, espesyalista ba sa paggawa ng yung mga produktong pampaganda? Oo. Kamakailan, may lumabas na isang napaka-espesyal na pampreserba ng kabataan. Sabi nila nakakapagpabalik daw ito sa kabataan. Patuloy na bumababa ang halaga ng stocks ng kumpanya ni Jisun. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot na sa pinakamababang punto. Hindi ko inakala na ang may-ari ng Villa No. 1 ay nagbebenta ng villa para iligtas ang kanyang kumpanya dahil sa aking ginawang pampreskong pill. Nahihiya talaga ako. Magkano ang villa na ito? 10 milyon. Sige, bibili ako, pipirmahan ko ang kontrata. Direktor Zhao,
Ayaw mo bang tingnan mismo ang bahay? Ay hindi na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng dalagang ito? Nagmamadali si President Son na kailangan ng pera. Pero Direktor Zhao, paano kung yung dekorasayon? Paano kung hindi mo gusto? Yung dekorasayon, ayaw mo. E di bumili tayo ng isa pang bahay na walang dekorasayon. Tapos ayusin natin ayon sa gusto mo. Hindi ba pwede yun? Napansin ko, Xiao Son, ang galing mo sa lahat ng bagay, pero kulang ka sa pagiging maunawain. Isipin mo si President Son. Ngayon ay umabot na sa punto na, nagbebenta ng bahay para iligtas ang kumpanya. Kung kaya nating tumulong, tulungan natin. Xiao Son dapat maging mabuti tayo sa kapwa. Alam mo ba, unawain mong mabuti, kung hindi mo alam. Ang kumpanya nila ay dahil sa'yo napilitan. Bumagsak ang presyo ng stock sa pinakamababa. Muntik na akong maniwala. Kukunin ko na si President Son ngayon din. Ginoo, ito po si President Son. Sino ang gustong bumili ng bahay ko? Ako po. Balak kong bilhin ang bahay nyo sa halagang 10 milyon. Talaga. Kung wala nang ibang problema, pirmahan na natin ang kontrata. Ginoong Zhao. Talagang maraming salamat. Iniligtas mo ang aming kumpanya, at pati na rin ang buhay ko. Presidente Son, nagsasabi ka ng labis. Ako kasi, palaging handang tumulong sa kapwa, at gumabay sa kanila sa kabutihan, at para sa akin. Ang mga problemang kayang solusyonan ng pera ay hindi tunay na problema. Kung malaman lang ni Son Chengzong na ang bumili ng kanyang bilya, ay ang mismong dahilan kung bakit nalugmok ang kanyang kumpanya. Ano kaya ang iyong masasabi? Ano pa ang dapat pasalamatan? Hindi ba't dapat isumpa ang lahat ng ninuno ni Zhao Xinghe? Oo. Si Ginoong Zhao ay talagang isang mabuting tao. Bigyan mo ako ng pagkakataon na malibre kita ng masarap na pagkain. Hindi na kailangan ng pagkain. May iba pa akong gagawin mamaya. Pero Ginoong Zhao, malaki ang tulong mo sa akin. Paano ako hindi magpapasalamat? Ganito kasi, marami talaga akong gagawin ngayon. Hindi lang bahay ang bibilhin ko. Mamaya ay bibili pa ako ng ilang sasakyan. Susunduan ko ang aking asawa sa trabaho. Mamaya. Kakain ako kasama ang aking asawa at anak. Sige na nga. Sa susunod na may oras, sabay tayong kumain. Tara, sa susunod na pupuntahan bumili ng kotse. Xiao-san ikaw ang bahala ayon sa pangangailangan ni Zixi. Asikasuhin mo na ito. Opo, boss. Naiintindihan ko. O nga pala, ang departamento ng pananalapi ng Xinghe Pharmaceuticals ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Tungkol naman sa pagkuha ng mga tauhan. Ikaw muna ang bahala pansamantala. Salamat, boss. Xiao-san ano? Anong klaseng sports car ang bagay sa babae? Porsche 911. Pula ang pinakamaganda. Hoy! Kitang-kita sa'yo, parang walang pag-aalinlangan. Marunong ka talaga tungkol dito. Naisip mo na ba, nabilhan ng sasakyan ang iyong nobya? Isang sports car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kaya ko babilhin bilang isang ordinaryong empleyado. Kung sakaling, ako ay maging financial director ng Xinghe Pharmaceutical. Baka pagkalipas ng ilang taon, may kakayahan na ako. Boss, wala pa akong girlfriend eh. Nasabi ko sa'yo, hindi ka na bata, dapat maghanap ka na. Tingnan mo ako. Malaki na ang anak kong babae. Sasabihin ko sa'yo, ang lahat ng iba pang bagay sa lalaki ay pawang walang kabuluhan. Tanging ang asawa at anak ang tunay na mahalaga. Oo, tama po ang boss. Eksakto, ang mga babae dito sa lungsod, ang taas ng standards. Ayaw sa akin. Okay lang yan. Sa hinaharap, magtrabaho ka ng mabuti sa akin. Kahit kinukutsa ka nila ngayon. Bukas, hindi ka na nila aabutin. Naniniwala ako, kaya mo yan. Tara na. Ipakita mo sa akin, yang Porsche 911 na sinasabi mo. Magandang araw po, sir. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Porsche 911. May available ba ngayon? Swerteng-swerto po kayo. Mayroon kaming available na sasakyan dito. Ano sa tingin mo, Shishi? Gusto mo ba ang sasakyang ito? Tatay. Ang ganda talaga ng sasakyang ito. Gusto ko ito. Sige. Kung gusto mo, bibilhin natin ito. Kunin mo na ang kontrata. Hindi pa ako nakakapagpakita ng galing ko bilang profesional na sales. Bibili ka na agad, boss. Ganito ka magpagawa sa akin. Wala akong sense of achievement. Kunin mo na ang kontrata. Sige.
Xiaosan. Ano? Sapat na ba ang isang kotse lang ang ipadala? Boss, itong kotse, pang-service lang talaga ito. Sige na, hayaan na lang natin siyang bumili mamaya. Ano ba ang gusto niya? Ah, oo nga pala, ihatid mo kami ni Shishi sa Jinhai Subdivision. Nakarating na sina Luozo at Zixi sa bahay. Pwede ka nang umalis sa bahay ko. Hindi ah. Luozo, Zixi, kaming tatlo bilang pamilya, dapat tayong magtagay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nandito pa ang bata, may nasabi ba akong mali? Shishi, ano ang tawag mo sa akin? Ninang. Ay nako, aking munting mahal. Gusto na gusto talaga kita. Saan ka nagpunta ngayon? Dinala ako ng tatay ko para bumili ng bahay at kotse. Ano? Ang tatay mo ay bumili na ng bahay at kotse. Zixi, pumasok ka muna at tapusin ang homework mo. Gusto ko siyang kausapin. Dapat nga nating pag-usapang mabuti to. Kumusta naman siya mismo? Wala tayong pakialam dito. Pero hindi natin pwedeng maapektuhan si Shishi. At ngayon, panahon na ng kredibilidad. Kung siya ay magkasala, si Shishi bilang direktang kamag-anak ay maaapektuhan ng malaki. Pero, may saysay ba ito? Hindi ko rin alam. Kung si Zhao Xinghe ay isang taong nakikinig sa payo, hindi sana tayo umabot sa ganitong punto. Sa madaling salita, gawin mo ang lahat ng makakaya mo, at hayaan na lang ang tadhana. Ano ang nangyari? Napakagaling ko sa pagpapangga, paano mo nalaman? Kung sa mundong ito, ay may natitira pang isa, na lubos na nakakakilala sa'yo, iyon ay ako. Sige. Natanggal ako sa trabaho. Bakit? Dahil siya ay isang malaking negosyante, at binigyan niya ako ng sapat na kompensasyon. Ano pa ba ang masasabi ko? Mga kapitalistang walang hiya, walang puso. Ano na ang gagawin mo ngayon? Maghahanap ka na ba ng bagong trabaho? Huwag kang mag-alala. Talagang wala akong intensyon na pilitin kang maghanap ng trabaho, kahit hindi ka na magtrabaho sa hinaharap, kaya kung buhayin ka at si Shishi. Salamat sa iyo. Pwede ba? Asahan mo naman ang mabuti para sa akin, pero sa aking edukasyon. Hindi ako matatakot na hindi makahanap ng trabaho, mabuti na may ganyang kumpiyansa ka. Oo nga pala. Narinig ko na may bagong kumpanya, sa taas ng opisina natin, at nag-hire sila, balak kong subukan. Anong kumpanya? Maasahan ba? Ano ang pangalan? Hoy, yung tinatawag na Xinghe Pharmaceuticals, sabi malakas daw ang kumpanya, hindi ko masyadong alam ang detalye. Nasa itaas ng opisina nyo. Oo. Buong palapag sa kanila, Mukhang malakas talaga sila. Ang handang gumastos ng 10 milyon para sa renta, ay either napakayaman o tanga lang. Balita ko gumagawa sila ng tinatawag na Paeldores ng Kabataan. Narinig mo na ba yun? Paeldores ng Kabataan. Anong nangyari, Luozu? Hindi mo ba alam ang Zuyandan? Napakamakapangyarihan ng gamot na ito. Sinasabing may kakayahang magbalik sa kabataan. Totoo ba yan? Hindi naman ganoon ka makapangyarihan. Ngayon, ano ba talaga itong Zuyandan? Ito ba ay elixir ng immortalidad? Talagang elixir ng immortalidad ito, pero dahil sa mga patakaran, kaya ito tinawag na pampreserba ng kabataan. Isang piraso lang nito ay makakapagpanatili ng hitsura ng 20 taong gulang, at magiging epektibo ito habang buhay. At saka, maraming institusyon na ang nag-test nito. Ang pill na ito, walang anumang side effects o lason. Hindi ba't nakakamangha? Hindi pwede. Grabe naman ito. Talaga ba? May mga Diyos nga ba sa mundo? Anong nangyari sa'yo, ha? Naisip ko lang. To. Baka naman sobra-sobra ang kwento. Hindi naman exaggerated. Hindi mo alam. Noong lumabas ang Zuyandan, halos lahat ng industriya ng kagandahan sa bansa ay bumagsak ang stock market. Aking mahal na binibini. Wala akong oras para pansinin iyan. Gusto ko rin sanang bumili ng isa. Pero napakamahal, hindi ko kayang bilhin, hindi ko kaya. Ang taas ng sahod mo, at mayroon ka pang mga ari-arian, isa kang mayamang babae, hindi mo kayang bilhin. Hay! Alam mo ba itong pampaganda, magkano ba ang isa? Siguro mga ilang 10,000 lang ang isa, ilang 10,000.
Nangangarap ka ba? 5 milyon. Ang isa. Magkano? 5 milyon. At saka, ayon sa mga tunay na nakabili ng Pill of Eternal Youth na ito, nagdagdag pa sila ng halaga para lang mabili ito. Nagdagdag. Magkano ang idinagdag? Hulaan mo. 1 milyon. Grabe naman. Nagmamadali silang kumuha ng pera. Ang pampaganda na nagkakahalaga ng 5 milyon. Kailangan magdagdag ng 1 milyon para mabili. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa pagnanakaw ng pera. Magdagdag ng 10 milyon. Magkano? 10 milyon. Magdagdag ng 10 milyon. 15 milyon lahat para makabili ng isang Payaldores ng kabataan. At ayon sa mga nakabili, swerte pa raw sila't nauna. Ngayon ang isang Payaldores ay umabot na sa mahigit 30 milyon. Dahil daw sa kakulangan, baka lalo pa itong tumaas ang presyo. 30 milyon bawat Payaldores. Ano na ba nangyayari sa mundo? Nababaliw na ba tayo? Pero, pag-isipan mo ang bisa ng Payaldores na panpreserba ng kabataan. Kung totoo lahat ito, talagang sulit naman. Kaya nga, kung makakapasa ka sa aplikasyon, talagang malaki ang swerte mo. Sa madaling salita, naipasa ko na ang resume ko. Kung matanggap man ako, bahala na ang tadhana. Boss Ma, ang mga resume ng mga aplikante bukas ay naiprint na lahat. Pakitingnan po ito. Ay, ito lang ang mga bagay. Basta nakikita ninyo, okay na yan. Kailangan ko pa bang tingnan? Ginoong Ma. Ito ay mga tauhan sa pananalapi, kaya medyo importante. Siguradong ikaw ang unang dadaan sa sarili mo. Array. Ang taong ito, ay narito rin para sa interview. Ang babaeng ito, baka kilala ni Boss Ma. Ang mga resume na ito, direkta nilang ipinadala sa company email natin. Do tao, tela mo ba kung sino ito? Magsalita ka ng diretso, Kuya Tuo. Hindi ko talaga siya kilala, at hindi ko alam ang nangyayari. Tingnan mo ng mabuti, ito ang aking manugang, asawa ng boss. Alam mo na kung ano ang gagawin bukas, di ba? Bakit ka? Ang tanga-tanga. Naiintindihan ko, Kuya Tuo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong makapasa siya sa interview. Nako, ang tanga mo pa rin. Sa tingin mo, sapat na ba ang makapasa lang sa interview? Tingnan mo, nag-apply siya bilang financial staff. Sa kanyang posisyon, sapat na ba ang maging ordinaryong financial staff? Kuya Tuo, ano sa palagay mo? Diretso na siyang gawing CFO. Sasabihin ko sa'yo, kung magagawa mo ito ng maayos, ituturing kong malaking tulong mo ito. Pero kung hindi mo magagawa, bahala ka na sa sarili mo. Kuya Tuo, huwag kang mag-alala, siguradong aayusin ko ito. Mula sa isang ordinaryong empleyado sa finance, tumaas sa posisyon ng Chief Financial Officer. Ito ay isang malaking biyaya, na parang regalo mula sa langit. Sino ang magtatanggi? Pero ito ay ang may-ari ng tindahan. Alagaan mo na lang. Hala. Mali yata, boss. Hindi alam ang tungkol sa kumpanyang ito. Kuya Tuo, ito. Ate. Hindi ba alam ni ate ang tungkol sa Shinghe Pharmaceuticals? Hoy. Ang relasyon ni Shinghe at ni ate ay komplikado. Hindi ko maipaliwanag ng maayos sa iilang salita lang. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko, at ayusin mo bukas. Gets mo? Opo, Tuoge. Mahal. Baka, hatid kita sa trabaho, hindi na. Alagaan mo siyang mabuti, kung may mangyari sa kanya, lalabanan kita. Huwag kang mag-alala, siya ang aking anak na babae, tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Sana nga. Umalis ka na. Mukhang, kailangan ko pang magsikap. Para mabago ang pananaw ng asawa ko sa akin. Tara na, shishi. Yang Luozu. Ang babaeng ito, hindi ba siya na-terminate na? Bakit siya pumapasok pa rin? Ika-10 palapag, baka nag-apply siya sa bagong kumpanya. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Gagamitin ko ang mga koneksyon ko para mapaalis siya. Ngayon pa lang na makikita ko siya, naiirita na ako. Shishi, saan tayo pupunta ngayon? Sandali lang, may tatawag sa tatay mo.
Hello Matwo. Anong nangyari? Hoy, Shinge, yung asawa mo, tinanggal nung matabang babae sa baba. Ngayon nag-a-apply na sa kumpanya natin. Sige, alam ko na. Shinge, bakit ang kalmado mo? Kung gusto mo, ako na ang magdala ng mga tao para turuan ng leksyon ang matabang babaeng iyon. Matwo. Ano ba itong sinasabi mo? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na dapat may limitasyon sa paggawa ng mga bagay? Ngayon ay panahon na ng batas, at ang ginagawa mo ay labag sa batas. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Binabalaan kita. Sa hinaharap, huwag mo nang gawin ulit ito. Naiintindihan mo ba? Nandito ang anak ko. Ano ba ang masasabi ko? Pero, naaalala ko. Hindi ko siya patatawarin. Mga maling nagawa ay dapat pagbayaran. Manager Du. Abala ka ba? Ano ang kailangan mo, Vice President Chen? Hoy, Manager Du, ganito kasi, may narinig ako na, isang empleyado na tinanggal sa aming kumpanya, ay nag-apply sa inyo. Hoy, Vice President Chen, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Alam mo naman, bagong bukas lang, ang aming kumpanya, ang dami talagang kailangang i-hire na tao, sobra talaga. Diretso na ako magsasabi. Manager Du, kailangan mong bantayan ang accountant na si Yang Luozo. Masama ang ugali niya, asawa ko ang dahilan ng pagkamatay niya, at saka hindi rin magaling sa trabaho. Ang pinakamagaling niya ay ang mang-akit ng mga lalaki. Haha, syempre. Ang pang-aakit ng mga lalaki ay hindi naman masama, pero kung may mamamatay dahil sa kanya, iyon ang hindi maganda. Si Chen Lin na babaeng ito. Si Yang Luozo ay ang aming boss. Sabi mo huwag siyang tanggapin. Loko ka ba? Vice President Chen, huwag kayong mag-alala, tungkol sa bagay na ito, ako na ang bahala. Manager Du, sana magkita tayo para magkape minsan. President Du, okay lang. Ji-sun, magsimula na tayo. Pwede nang papasukin ang mga aplikante sa labas. Maligayang pagdating sa Xinghe Group. Simulan na natin ang interview. Ji-sun, magsimula na tayo. Tingnan mo ito, ano sa palagay mo? Kumusta? Ako si Sun Janian. Narito ako para mag-apply sa departamento ng HR. Anong posisyon ang inaasahan mong applyan? Ang ina-applyan ko ay posisyon sa finance. Sunod. Susunod. Kumusta, MS, Yang? Bakit napaka-interesado ni Jido kay Yang Luozo? Mayroon bang espesyal tungkol sa kanya? Wala naman akong nakikitang kakaiba. Bachelor's degree lang ang meron siya, at may ilang taon lang siyang karanasan sa finance. Pero hindi naman siya ganun kagaling. Magandang araw po sa inyong dalawang boss. Ay, MS, Yang, hindi kami ang boss. Ako si Dutao mula sa HR Department. Siya naman si Sun Haoming, mula sa Finance Department. Kamusta? Manager Do at Manager Sun. MS, Yang. Huwag kang masyadong magpaka-formal. Pwede mo na lang kaming tawagin sa pangalan. Baka kasi, talagang napakaganda ni Yang Luozo. Kaya nahumaling si Dutao sa kanya. Kung ganun nga ang totoo, bilang kasamahan, kailangan nating bigyan siya ng respeto. Binibining Yang. Simulan na natin. Oo. MS, Yang, base sa mga requirements sa resume, gusto mong mag-apply bilang financial staff, tama ba? Opo, Manager Do, Manager Sun, 5 taon na akong graduate ng kolehiyo. Sa mga taon kong nagtatrabaho sa Chen Group, hindi ko masasabing, may malaking tagumpay ako sa trabaho, pero, palagi akong masinop at maingat sa aking mga gawain, hindi ako nagpapabeya, kaya, sa tingin ko, kaya kung gawin ito, ang trabaho sa Departamento ng Pananalapi ng Xinghe Pharmaceuticals, MS, Yang, may isa akong katanungan. Bakit ka umalis sa Chen Group? Maaari mo bang sabihin sa amin, HMM? MS, Yang, hindi na kailangang sabihin ito. Oo nga pala, bukod sa posisyon sa finance, may iba ka pa bang hinihinging trabaho? Putang inang si Laudu, kahit na gusto mo siya, hindi mo naman dapat gawin ito, ito. Hindi ito angkop, Manager Du, si Dutao na yan. Akala mo ba sa'yo ang kumpanya, pwede kang basta-basta magdesisyon? Sun Haoming, siya ang may-ari ng kumpanya, haharanggan mo siya, hindi mo susundin ang kahit anong hiling niya. Ano? Ito ang may-ari ng tindahan, ako,
Ano ba yung mga naiisip ko kanina? Buti na lang hindi ko nasabi. Kung hindi, hindi ko makakapit sa may-ari, MS, Yang. Sa tingin ko, bagay na bagay ka sa posisyon ng CFO ng aming kumpanya. Ang posisyon na ito, hindi ko alam kung interesado ka ba. Tama. Si MS, Yang ay nagtapos sa prestihiyosong paaralan at nagtrabaho sa Chen Group, isang kilalang kumpanya, sa loob ng 5 taon. Sapat na patunay ng iyong kakayahan, si Jidu. Kanina'y pinag-aalinlangan mo pa ako kung bakit ako umalis sa Chen Group. Bakit bigla-bigla na lang? Malaki ang pagbabago ng iyong pagtingin. MS, Yang, huwag kang magkamisip, kanina lang. Normal na pagtatanong lang ito. Narito lang ako para mag-apply, bilang isang ordinaryong financial staff, pero tinanong nila ako kung interesado ako sa posisyon ng CFO. Ganun ba kadali makuha ang posisyong ito, kung interesado lang ako? Anong karapatan nila? Bigyan mo ako ng posisyong ito. Baka dahil sa hitsura ko. Tulad ni Wei Hong, gusto mo akong i-exploit. Hindi na kailangan, sa tingin ko. Hindi ako karapat-dapat sa trabahong ito. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Kaya mo talaga. Kung magpapatuloy kayo ng ganito, aalis na ako. Hoy, teka lang. Miss Yang, baka may hindi pagkakaunawaan. Wala namang hindi pagkakaunawaan. Talagang nararamdaman ko na hindi ako karapat-dapat sa trabahong ito. Alam ko naman ang kakayahan ko at hangganan nito kahit na malaki ang sahod. Sa posisyong CFO ay talagang mataas. Hindi ko naman pwedeng piliin ang pera at isakripisyo ang kumpanya. Kaya, mas mabuting humanap na lang kayo ng iba. MS, Yang, taos-puso talaga kaming nag-aanyaya sa inyo na magtrabaho sa aming kumpanya. Kung ganito na lang, kung sa tingin ninyo'y hindi ninyo kayang gampanan ang posisyon ng Chief Financial Officer. Chief Financial Officer, sige na. Oo, tama, ang posisyon ng Chief Financial Officer. Talagang bagay ako dito. Pero, MS, Yang, pwede kang maging kampante, basta't magtrabaho ka sa aming kumpanya. Ang responsibilidad mo lang ay gawin ng maayos ang iyong trabaho. Walang ibang magulong bagay. Tama, MS, Yang. Ang mga naranasan mo sa Chen Group, hindi mangyayari sa aming kumpanya, at maaari kang maging kampante tungkol dito. Kung sakaling mangyari, maaari kang umalis anumang oras. Maaari tayong maglagda ng kontrata sa trabaho. Oo. Ano ba ito? Ang mga mataas na opisyal ng Xingye Pharmaceuticals, baliw na ba sila? O talagang wala na silang makitang tao? Pero ang mga kondisyong ito ay napakaganda. Hindi ko ito matatanggihan. Kailangan ko ng trabaho ngayon. Kailangan ko ng mas maraming pera. Hindi na ako dapat magdulot ng abala kay Luo Zhuang. Sige, tinatanggap ko ang alok na ito. Basta kung talagang hindi ko kaya, aalis ako agad. Sige. Walang problema. Sa wakas, natapos din, kahit na may kaunting pagkakaiba, sa sinabi ni Brother Po tungkol sa CFO. At least na natili siya sa kumpanya, at binigyan pa ako ng posisyon bilang financial director. Sige. Aalis na muna ako. Sige. Bukas na lang sa trabaho. Ay. Presidente Du, ang financial director na ito, parang posisyon ko yata ito, kaya ibig sabihin, kailangan kong magsimula sa isang maliit na posisyon. Lawson. Sa hinaharap, ikaw na ang uupo bilang deputy director. Ang mga benepisyo at sweldo ay kapareho ng director. Kahit na may deputy na kasama, at least maganda ang. Wala na tayong dapat sabihin pa. Siyempre, siya ang may-ari ng negosyo. Mga kasama, ako ang financial director ng Xingye Pharmaceuticals. Ngayon, ang ating pagpupulong ay tungkol sa President Yang. Mga kasamahan, dumating na ang boss. Mga ginoo, ako ang inyong boss, Zhao Xinghe. Ito, ang aking asawa, Yang Luozu. Hindi ko inaasahan, Zhao Xinghe ay nagtayo ng napakalaking kumpanya. Nagbago na ba talaga siya? Noong una, ang inyong vice president na si Sun ay palaging nagsasabi na ang isang kumpanya kung hindi pa nakikita ang sariling boss, talagang hindi ito angkop. Kaya't dumating ako ngayon. Ang pagpunta ko ngayon ay para sabihin sa inyo na ang sweldo ng bawat isa sa inyo at iba pang mga benepisyo ay ipapadala ng maayos at sa tamang oras. Sige na, pwede na kayong magtrabaho.
Para ba akong tanga? Hindi. Mabuting babae ka. Talagang kasalanan ko lahat noon. Pero nagbago na ako ngayon. Talagang nagkulang ako sa iyo noon. Ako ang may kasalanan kay Shishi. Hindi ako isang mabuting ama. Pero ngayon, gusto kong maging isang mabuting asawa ulit at isang mabuting ama. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Pwede rin kitang patawarin. Pero, pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo nagawa ang lahat ng ito? May nakilala akong isang maestro noon. Tinuruan niya akong mag-cultivate ng immortalidad. Tinuruan niya akong gumawa ng elixir. Ang Pills of Eternal Youth ay itinuro rin sa akin ng maestro kong iyon. Ngayon, ako rin ay umaasa sa pampaganda na ito at nakakakuha ng maraming pera. Ikaw, paano mo ito nagawa? Ito ay apoy ng pampaganda. Lahat ng nagpapraktis ng immortalidad ay mayroon nito. Ginagamit namin ito upang gumawa ng pampaganda. Mahal, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, bibigyan ko kayo ng inyong ina ng magandang buhay. Mahal, nakikita ko ang mga pagbabago mo nitong mga nakaraang araw. Naniniwala ako na kaya mo ito. Sa hinaharap, ang ating pamilya ay magkakasamang mamumuhay ng maayos. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na bibigyan ko kayong mag-ina ng mas magandang buhay. Hoy, Wuzhuang. Ano yon, Luozo? May reunion tayo ng mga kaklase ngayong gabi. Pumunta ka rito pagkatapos ng trabaho. Naipadala ko na sa iyo ang lokasyon. Pero ngayon lang ang unang araw ko sa trabaho. Baka hindi na ako sumama sa reunion ng mga kaklase. Paano naman kung hindi ka sumama? Maraming kaklase ang nag-aasam na sumama ka. Nangako na ako sa kanila. Kung hindi ka sumama, tatawanan ako ng husto. Pero, sige, punta ka na. Bihira lang magkita-kita ang mga kaklase. Mag-relax ka ng mabuti. Wala rin naman akong gagawin. Pwede kitang samahan. Sige, sige. Ay send mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako pagkatapos ng trabaho. Magandang gabi, 6:30. Hihintayin kita sa lugar ng pagtitipon. Hanggang sa magkita tayo. Oo. Mahal. Sa totoo lang, itong class reunion, ayaw ko talagang puntahan. Wala namang kawili-wili. Mas mabuti pang manatili sa opisina, magtrabaho ng mas marami. Pwede kang magtrabaho kahit kailan. Dahil ngayon, buong kumpanya ay sa iyo na, at lahat ng kita ay sa iyo rin. Tamang-tama para pumunta sa reunion ng mga kaklase. Gusto kong makita kung paano magyabang ang kaklase mo. Sasama na rin ako sa iyo para maglibot. Luozo. Bakit mo dinala ang taong ito na walang silbi? Dinala mo pa siya. Ngayon ay, reunion natin ng mga kaklase. Paano kung makita siya ng mga kaklase natin? Nakita ko, ang malas. Paalisin mo na siya agad. Wuzhuang, di ko papayagan. Nasabihin mo yan tungkol sa asawa ko. Siya ngayon ay nagbago na. Kung hindi mo siya papayagan sa class reunion na ito, aalis na rin ako. Luozu. Wala ka bang lagnat? Tinatawag mo pa siyang asawa mo, ang walang kwentang tao na ito. Nakalimutan mo na ba ang dati niyang? Paano kanya nasaktan? Hindi ba't plano mo na ngayon siyang patawarin? Wuzhuang, noon ay noon. Ngayon siya ay talagang nagbago na. Nakita ko mismo. Zhao Xinghe. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Luozu kung ito? Na nagawa mo siyang baguhin ang tingin niya sa'yo. Luozuang, sana ay maunawaan mo. Bantayan mo ang iyong pananalita. Ginamit ko ang aking tapat na puso at sinseridad upang maakit ang aking asawa. At isa pa, kung muling magsasabi ka ng masasamang impluensya sa aking asawa at siya'y maimpluensyahan mo, huwag mong asahan na magpapakabait ako sa'yo. Zhao Xinghe, ikaw. Luozu, Wuzhuang, ang aga ninyong dumating. Kaka-rating lang din namin. Nasaan ang ibang kaklase? Nasa loob na sila. Naghihintay na sa loob ng private room. Punta na tayo doon. Sige. Luozu, sino siya? Ito ang asawa ko, si Zhao Xinghe. Ano? Pipigilan mo ba siyang pumasok? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko pa nakikilala ang taong ito. Gusto ko siyang makilala. Zhao Xinghe. Kumusta?
Ako si Kaidong, kaklase ni Luozu sa universidad. Ah, kaya pala, siya pala ang asawa ni Luozu, na sugarol. Ang ganitong walang kwentang tao, ay karapat-dapat ba, sa napakagandang asawa, talagang sayang sa biyaya, si Luozu ay magiging, asawa ko, si Kaidong. Ikaw, Zhao Xinghe, hindi ka karapat-dapat, mayabang ka talaga. Gusto mo pang agawin ng asawa ko, mamaya mo malalaman, ang mga paraan ko. Ikaw pala, ang kaklase ni Luozu. Ikinagagalak kitang makilala. Sige na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, pasok na tayo, naiinip na ang mga kaklase. Ay naku, hindi ito kami, si Yang Luozu, ang magandang dilag, ang tagal na nating hindi nagkita, lalong gumaganda ka. Ito ang dalawang pinakamaganda, sa ating klase. Ang isa ay may kagandahang walang kapantay, ang isa naman ay may nakakagigil na pangangatawan. Narinig ko, nagpakasal si Yang Luozu, at nakahanap pa siya ng sag-alero na asawa, napakasama ng buhay nila. Ano ba kayo, mga sinasabi nyo? Sasabihin ko sa inyo, kapag narinig ko pa kayo, chismis sa likod ng iba, baka punitin ko ang bibig mo. Sige na, Wuzuang, huwag kang magalit ng ganyan, Luozu. Masyado kang mabait. Kaya sila nagkakalakas ng loob, na magchismis sa likod mo. Dapat talaga silang tratuhin ng ganito, kung hindi, sa susunod, lalo lang silang magiging mas malala. Zhao Xinghe, ikaw ang may kasalanan, kung hindi dahil sa iyo, ang aking Luozu, paano posible na, mapagchismisan ng iba? Sige na, Wuzuang, huwag ka nang magsalita, kung hindi dahil sa, isang hayop na ito, hindi sana nagkaganito si Luozu. Isipin mo, si Yang Luozu noong panahon ng kolehiyo, ay napakaganda at kahanga-hanga. Ngunit ngayon, kapag pinag-uusapan siya ng iba, hindi siya makapagsalita, nakakalungkot para kay Luozu. Mga kaklase, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Maligayang pagdating sa ating mga kaklase, ang sponsor ng pagtitipong ito. Si Kaidong, halika. Magandang gabi sa inyong lahat, salamat sa inyong pagdalo. Luozu. Umupo ka sa tabi ko. Hindi ko inaasahan. Si Yang Luozu, pagkatapos magpakasal at magkaanak, ay mas naging kaakit-akit pa. Bawat kilos niya ay puno ng pang-akit. Kaibigan Kaidong, pakiusap, tawagin mo ako sa buong pangalan ko. At saka, ito ay isa lamang, ordinaryong pagtitipon ng mga kaklase. Maging disente ka. Luozu. Narinig kong naghahanap ka ng trabaho. Kailangan mo ba ng tulong ko? Alam mo ba ang Xinghe Pharmaceuticals? Nag-hire sila ngayon doon. Kilala ko iyon. Mataas na opisyal ng kumpanya. Basta gusto mo. Maaari ko agad. Ipaayos sa kaibigan ko para sa iyo. Hindi na kailangan. Nakahanap na ako ng trabaho. At saka, kiusap, huwag mo nang ipakita ang pagmamahal mo sa akin. May asawa na ako. Hindi lang asawa ang meron ako. May anak na rin ako. Luozu. Sana nga, pag-isipan mo ako, ang nararamdaman ko para sa iyo, Kaidong. Nasabi ko na. May asawa na ako. Pakiusap, itigil mo na ang pagmamahal mo, huwag mo nang gawin ito. Siya. Isang sugarol lang siya. Iminumungkahi kung iwan mo siya, sumunod ka sa akin, sinisiguro ko sa iyo, mabubuhay ka ng masagana, ang iyong anak, ituturing ko na parang sarili ko. Nako. Ang sag-alero na ito, naglakas loob pa siyang saktan si squad leader Kaidong. Hindi niya alam ang posisyon ng pamilya Kai sa Haicheng. Ang pamilya Kai ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Haicheng. Lakas ng impluensya at mayroon pa raw silang dalawang malalaking tao na nasa antas ng Wuzong na nagbabantay. Kaya walang sino man ang nang-ahas na guluhin ang pamilya Kai. Alam mo ba kung sino ako? Nang-ahas ka pang saktan ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Nang-ahas kang maghangad sa asawa ko, at gawin mong ama ang anak ko. Nandito ka ba para mamatay? Luozu, nakita mo ba? Si Zhao Xinghe na ito, wala talagang pagbabago. Ganyan pa rin siya sa paghahanap ng gulo. Hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan. Terra. Dadalhin kita palayo ngayon din. Pumunta tayo sa banyo. Hayaan si Kaidong, na maayos siya ng husto, para malaman niya kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa sa kanya. Huwag. Kung nasaan ang asawa ko, nandoon din ako. Mahal, ikaw na ang pumunta. Baka kasi Maya, matapunan ka ng dugo. Ha? Tol.
Ang tapang mo. Binibigyan kita ng isang pagkakataon upang mabuhay. Lumuhad ka agad at mag-sorry sa akin. At saka, lumayo ka kay Luizo. Gagaw kang maghihiwalay. Paano kung tumanggi ako? Hindi. Mukhang ayaw mo ng masayang usapan. Wala akong choice, kundi pagbantutan ka. Anong nangyayari? Zhao Xinghe, anong ginawa mo? Ikaw ay isang master ng martial arts. Oo, tama. Ano pang mga kakayahan mo? Ipakita mo na, huli na. Wala ka ng pagkakataon. Ikaw, anong balak mo sa akin? Babalaan kita. Ako ang anak ng pamilya Chua. Ang aming pamilya, may dalawang master martial artist na tagapagtanggol. Mas mabuting pigilin mo, ang Hangerang patayin ako. Dalawang dakilang martial arts master, mabuti. Kung ganito na lang. Paparating na silang dalawa. Kaya ko pa rin, silang puksain. Mabuting bata, may bayag ka. Hintayin mo lang. Tatawagan ko na sila, ngayon din, pagdating nila. Wala ka ng kawala. Sa oras na iyon, tiyak na luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Talagang inaabangan ko yan. E di ipatawag mo sila. Hoy! Tio Bok. Ikaw at Tio Wei, pumunta kayo agad sa Club Isa, sa VIP Lounge. May gustong pumatay sa akin. Sino ang nanapak sa binata ng pamilya Chua? Lumabas ka ngayon, Tio Biao, siya nga. Siya ang nanakit sa akin. At gusto pa niya akong patayin. Ipaghiganti mo ako, patayin mo siya. Hoy, ikaw, may lakas ng loob mo. Hinahamon mo ang anak ng pamilya Kai. Ngayon pa lang, papatayin kita. Ang lakas ng batang ito, nakakatakot talaga. Kahit ang aking kapatid sa martial arts ay hindi siya kayang talunin, diretso siyang papatayin. Sino ba talaga siya? Si Tio Biao ay napatay na. Paano ito nangyari? Paano naging napakalakas ni Zhao Xinghe, kapatid? Ang saklap ng pagkamatay mo. Ang mga taong dinala mo, mukhang hindi rin naman gaanong magaling. Kai Dong, ang mga say na kamag-anak mo. Kapareho mong walang kwenta. Patay na si Uncle Biao. May Uncle Wei pa ang pamilya namin. Sasabihin ko sa'yo, ang kakayahan ni Uncle Wei ay hindi dapat maliitin. Kayang-kaya kanyang patayin. Paano ba itsura ko? Tito Wei, ikaw talaga. Parang dapat na tumatakbo ka na. Kalokohan. Paano matatakbo si Tito Wei? Wei. Tito Wei, anong ginagawa mo? Tumatakbo ka nga talaga. Tandang tanga ka ba? Tio Biao mo ay pinatay niya ng isang palmo lang. Ganoon din ang mangyayari sa akin. Gusto mo bang masaksihan ang pagkamatay ko? Tio Wei, kahit hindi para ipaghiganti ako, huwag mong kalimutan na ipaghiganti ang iyong pamangking namatay. Pinapanood mo lang ba siyang mamatay ng ganito? Totoo na pamangkin ko siya. Ngunit patay na siya ngayon. Hindi ko naman magagawa ang lahat para sa isang patay. Isasakripisyo ko na lang ang sarili kong buhay. Hindi naman ako ganoon katanga. Sige. Hindi na ako magdaldalan. Naghihintay pa sa akin sa kama si Xiaokui, para magparami ng lahi. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Tio Wei, paano na ako kapag umalis ka? Isang patay, isang sugatan ngayon. Nasa alanganin ako ngayon. Hindi, tatakbo na rin ako. Buhay ko ang importante. Gusto mong tumakas? Humingi ka ba ng pahintulot ko? Zhao Xinghe, hala Kuya Zhao. Mali ako. Hindi ko dapat pinagnasaan ang ganda ni ate, at hindi kita dapat ininsulto. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige na. Itong si Kai Dong palagi siyang mayabang dahil sa impluensya ng kanyang pamilya. Sanay na sa pagiging hambog. Bakit pa siya kumalaban? Asawa pa naman ni Luozu ang na-offend niya. Talagang tanga siya.
Matalino talaga si Yang Luozu. Napakagaling ng asawa niya. Isipan mo nga, ang asawa ko ang tunay na walang kwenta. Hindi mo kayang ikumpara kay Yang Luozu. Kai Dong, mula pa noong una, na nagplano ka sa asawa ko, sa sandaling iyon, tali ka na, sa iyong kamatayan. Ang aking asawa at anak, iyon ang aking hangganan. Sino mang lalabag dito ay mamamatay. Kuya Zhao. Ganito. Alam kong naghihirap ka ngayon sa pera. Bibigay ko ang aming pamilyang Kai. 70% ng aking kayamanan. Ibigay ko lahat sa'yo. Basta patawarin mo lang ako ngayon. Pwede ba? Yung pera. Para sa akin ngayon. Walang halaga. Kahit kailan. Umaabot lang sa ilang milyon. Sige. Ngayon, nasabi mo na ang huling salita mo. Pwede ka nang mamatay. Hoy, Kuya Zhao, huwag mo akong patayin. Nasaan si Kai Dong? May inuna raw siyang lakad. Hoy. Anong sinabi mo? Na-i-report ang aming produkto. Sige, babalik na ako sa kumpanya. Boss, madam. Pinagod niyo ang sarili niyo magdamag. Ang aming Zuyandan ay naireklamo ng hindi kilalang tao. Sinasabi nilang peke ang aming kumpanya at pinagbabawalan kaming magpanggap at magbayad ng kompensasyon. Ang pagkatatag ng Galaxy Pharmaceuticals, ilang tao ang naapektuhan ng interes. Paano maaaring magpapakatuta ang mga taong ito at posible rin may ibang tao sa likod nito na gumagawa ng kalokohan? Anong ebidensya mayroon sila? Hindi pa masyadong malinaw ngayon. Pero may pabalik na naabiso, na itigil na natin ang pagbebenta ng Zuyandan. Sige. Itigil na natin. Ha, boss, ititigil na natin. Sa panahong ito, lahat ay masigasig sa trabaho. Samantalahin natin ang pagkakataong ito, na mag-organisa ng team building. Dadalhin ko kayong lahat para mas masaya, at mag-relax. Tungkol naman sa pampreskong pill na ito, ang pagtigil sa pagbebenta, hindi mo na kailangang masyadong alalahanin. Oo. Maglabas din ng abiso sa opisyal na website. Dahil sa ilang espesyal na dahilan, ang aming Zuyandan ay ititigil ang pagbebenta ng walang takdang panahon. Hindi, boss, kung gagawin mo ito. Magkano kaya ang ating malulugi? Anong lugi? Isipin mo, ang sahod, upa, at iba pa, lahat yan ay gastos. Ang mga bagay na ito, mababawi lang sa pagbenta ng 2 piraso ng beauty pill. Hindi ba't lahat ay nakabalik na? Sige na. Ang mga bagay tulad ng labor at venue, na maliit lang ang gastos, hindi na kailangang masyadong isipin pa. Sabihin nyo sa lahat, nasa panahong ito, tuloy lang sa trabaho, tuloy ang sahod. Syempre pati ang bonus sa katapusan ng taon, ay hindi mababawasan sa inyo. Boss, anong klaseng mahiwagang hakbang ito? Ganap na ba tayong sisuko? O may iba ka pang magandang plano? Honey, yung ating pill of youth ay nai-report. Paano masasabing maliit na bagay lang ito? Ang bisa ng pampreskong pill na ito, sa palagay ko, ay malinaw na sa inyong lahat. Malinaw na may mga taong nagsabuatan sa likod nito, at gumamit ng maruming paraan. Honey, ano ang balak mong gawin? Wala akong gagawin. Anong klaseng galawan to? Isang araw lang na paghinto, malaking pera na ang nawawala sa atin. Hindi talaga kailangan makipag-away sa ganyang klaseng tao. Mas mabuti pang humanap ka ng paraan para maayos ito. Oo nga, Zhao Xinghe, malaki ang kumpanya mo, at malaki rin ang puhunan mo. Dapat mong isipin ngayon, kung paano aayusin, yung taong nagbabalat kayo. Kung pababayaan mo siya ngayon, sa susunod ay lalo lang siyang magiging masahol pa. Huwag kang mag-alala, yung taong nanlilinlang ay siguradong mas kabado kaysa sa atin. Kaya bakit tayo mag-aalala, mahal? Sigurado ka bang mas kabado siya kaysa sa atin? Syempre. Ang lakas ng loob na linlangin ako, si Zhao Xinghe, sa likod ko. Akala ba niya talaga pushover lang ako? Huwag kang mag-alala, tiyak na, hindi na siya magtatagal. Boss, ganito na lang. Uunahin kong imbestigahan kung sino itong tao na ito, bago tayo magdesisyon. Sige. Mahal, kung sakaling mahuli mo talaga ang taong ito, ano ang balak mong gawin? Hindi ko pa alam. Pag-usapan na lang natin mamaya, sige na. Huwag na muna nating isipin ang mga nakakabagabag na bagay na ito. Huling-huli na ang oras. Ayos-ayosin na natin ang gamit. Uwi na tayo't magpahinga. Sasama rin ako. Hindi ako mapalagay kay Zhao Xinghe. Natatakot ako baka apihin niya si Luozu. Paano kung masaktan ang aming si Luozu? Ang astig ng pagmamasid mo.
Kaming mag-asawa ay uuwi para gawin ang mga bagay na para sa dalawang tao. Ikaw na istorbo. Bakit ka sumusunod? Ikaw na babaeng ito. Talagang kulang ka sa lalaki. Ate Lynn. Ang ipinagagawa ko sa iyo, natapos mo na ba, Ate Lynn? Ang ipinagawa mo sa akin, natapos ko na. Nagreklamo na ako sa Bureau of Industry and Commerce tungkol sa Xinghe Pharmaceutical. Ito ang mga materyales ng reklamo. Tingnan mo ito kapag may oras ka. Bukod pa riyan. Ang kanilang kumpanya ngayon ay sinisiyasat na. Ang ginawa ko ay para makapaghiganti ka rin. Ang magandang si Yang Luozo. Gusto mo pa talagang gawin ang financial director ng Galaxy Pharmaceuticals. Hinding-hindi. Pinatay mo ang asawa ko, hindi kita patatahimikin. Panaginip lang yan. Dahay, HM, gusto kong tulungan mo ulit ako sa isang bagay. Kidnapin mo siya para sa akin. Sarili kong haharapin siya. Para lang. Mawala ang galit na ito sa dibdib ko. Ate Lynn. Nagsumbong ako laban sa Xinghe Pharmaceutical Company. Ito ay maituturing na ilegal na. Kung mabubunyag ito ng iba, makakulong ako. At saka, itong maliit na halagang ito, ay hindi sulit para sa akin, upang isapanganib ko. Magpapadala ako ng karagdagang 10,000 sa iyo, sige na. Pero, kailangan mong gawin ito ng palihim. Huwag kang mag-iiwan, kahit anong bakas. Huwag kang mag-alala, Ate Lynn, maasahan ako, pagdating sa mga gawain. Ate Lynn. Pagkatapos kong dukutin si Yang Luozo, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Pwede mo siyang pag-initan ng gusto. Basta huwag lang siyang patayin. Malinaw naman sa akin yun. Sige na. Hoy, gawin mo. Sige. Yang Luozo. Ikaw ang may gawa nito. Kapag dinukot ka na ng dagat, ipapaalam ko sa iyo ang mga paraan ko. Pupugutan kita. Saksakin kita. Pupugan ko ang mukha mo. Dahil nanggagala ka sa asawa ko. Luozo. Ang laki naman ng villa mo at napakaganda. Grabe. Ito ang villa ng Chan isa. Nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyon. Ito ba ang sorpresa na ibinigay ng asawa ko? Sabihin ko sa'yo. Bilang pinakamatalik mong kaibigan, titira ako rito ng ilang buwan. Ano sa palagay mo, mahal? Gusto mo dito, di ba? Salamat, mahal. Tara, samahan kita. Tumingin ng ating kwarto. Luoz Huang. Doon ka na lang sa ibang kwarto. Matutulog na kami ng asawa ko. Hindi pwede. Sa akin matutulog si Luozo ngayong gabi. Tungkol naman sa pagtulog ninyong dalawa. Pagkatapos kong malaman na nagbago ka na nga talaga, saka natin pag-uusapan. Hindi. Itong Luoz Huang talaga, walang respeto sa personal na espasyo. Gaano nakatagal na hindi ako nakapag-bonding sa aking asawa. Hindi pwede. Bigyan ko na lang siya ng lalaki. Hoy, Manager Du, ano ba, boss? Nalaman ko na. Alam ko na kung sino ang nagre-report sa atin. Sino? Si Chen Lin sa baba. Kailangan ba? Babalakan ko sila. Si Chen na ito. Akala ba nila na dahil ang pamilya Chen ay isang malaking pamilya sa Haicheng, ay hindi ko na siya gagalawin? Huwag na. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Sige, boss. Chen Lin, ikaw mismo ang may kasalanan nito. Huwag mong sisihin kung paano kita tratuhin. Luozu, seryoso ka ba? Natatanggapin mo si Zhao Xinghe? Paano kung lahat ng sinasabi niya ay peke at niloloko ka lang niya? Ano ang gagawin natin? Wu Zhuang, bakit ka pa rin may sama ng loob sa asawa ko? Siya ay tumigil na sa kanyang bisyo sa pagsusugal at saka ngayon din boss na ng malaking kumpanya dahil sa kasikatan ng Zuyandan. Sa hinaharap, ang iyong yaman ay maaaring umabot ng bilyon. Ngayon, gusto ko lang ng maayos na mamuhay kasama niya. Tama ka rin. Si Zhao Xinghe nitong mga nakaraang araw, talagang nagbago ng malaki. Tatrabaho na. Nakabili na rin ng bahay at kotse. Maituturing na siyang isang matagumpay na tao. Pero si Luozu, sasabihin ko sa'yo, ang asawa mo ngayon ay isang bilyonaryo na. Kailangan mong maging alerto. Alero sa ano? Tangga ka ba? Siya ngayon ay isang bilyonaryo na. Ang mga babaeng nakatingin sa kanya ay tiyak na mas marami na ngayon. At saka,
Ngayon na sikat ang Zoyandan, mga mayayaman man, mga politiko, o mga artista. Lahat ay gustong makakuha ng isa, kaya nga, mas marami ngayon ang tukso, na kanyang kinakaharap, Wu Zhuang. Alam ko ang iyong pangamba, pero naniniwala ako sa kanya, hindi niya gagawin iyon. Huwag kang makipaghiwalay, huwag mong ipagpalagay na makikipaghiwalay ka, Wu Zhuang. Anong nangyari sa'yo? Ayos lang ako, bakit mo gustong makipaghiwalay sa asawa ko? Bakit ka bigla-bigla na lang, Wu Luozu? Tanjina, bobo ka ba? Noong si Zhao Xinghe ay nasa kahirapan, hindi mo siya iniwan. Ngayong siya ay nagtagumpay, natural lang na hindi mo rin siya dapat iwan. Isipin mo, kung maghihiwalay kayo, baka maghanap siya ng ibang babae, magkaroon ng anak, hindi ba't mag-aagawan sila ni Shishi? Sama na. Wu Zhuang, ano ba ang sinasabi mo? Ngayon, masaya na ako kasama si Zhao Xinghe. Siya naman, handang magbago, handang tanggapin din ako. Naniniwala ako, naaalagaan niya ako at si Shishi habang buhay. At saka, mga salitang ganito, huwag mo nang ulitin sa hinaharap, malalaman niya, magagalit ka na naman. Sige, sige. Hindi ko na uulitin, pero malayo pa naman ang oras ng pagtulog. Gusto mo bang i-drive ang 911 ng asawa mo? Maglibot tayo. Ayoko. Gusto mo. Ayoko talaga. Ate, 911 yun ah. Hindi naman sa gusto ko o hindi. Nasa susi yan. Wala sa akin. Hindi nga. Ang kotse na binili niya para sa iyo, ni hindi ka binigyan ng susi. Walang sincerity talaga. Ay nako, hindi ganyan ang iniisip mo. Narinig ko na sinabi niya. Sabi susi, nasa tao ng kanilang kumpanya. Hindi rin ako masyadong sure. E di madali lang yan. Nasa baba siya ngayon. Tanungin mo siya. Tara. Zhao Xinghe, nasaan ang susi ng 911 mo? Gusto kong dalhin si Luozu para maglibot. Nasa opisina. Paikuha mo na lang. Xiao Du, dalhin mo rito ang susi ng kotse. Boss, bossing, ito ang susi ng kotse. Mahal, salo mo ang susi. Boss at Mrs. Kung wala nang ibang utos, uuwi na muna ako. Salamat, Boss Du. Hating gabi na. Pinag-abala pa kita na pumunta rito. Madam, sobrang bait mo naman. Sa susunod, kung may kailangan ka, diretso mo na lang sa akin. Sino to? Siya yung HR director ng kumpanya. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Hindi. Napakatalino at matagumpay niya sa murang edad. Mga nasa early 30s pa lang siguro siya. Hindi pa nag-aasawa. Sa pagkakaalam ko, yung mga top executives ng kumpanya ay hindi pa nag-aasawa. Maliban kay President Do, mayroon ding isang si Jason. Siya ang espesyal na tagapayo ng chairman. Napakagwapo niya. Sa kumpanya, sobrang sikat siya. Kung gusto mo siya, dapat magmadali ka. Mas mabuti pang asikasuhin mo. Asawa mo na yan. Huwag mong hayaang agawin ng ibang babae. Hoy, kung magsasalita ka pa ng ganyan, huwag ka nang pumunta sa bahay namin. Tara, hoy, sasabihin ko sa'yo, pwede kang lumabas, pero kailangan mong siguraduhin ang kaligtasan ni Luozu. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang pananagutan ko. Gets? Tara na. Aray, lola ko. Bakit ka nagmamadali? Ano ba? Natakot ako ng sobra. Hindi mo ba tiwala sa driving skills ko? Veterano na ako sa pagmamaneho. Bilang matalik kong kaibigan, bakit mo ako pinagdudahan? Talagang napakalaking kasalanan. Gusto ko sanang sabihin. Pwede bang magbagal ka? Kailangan nating mag-ingat. Pakiusap. Ito ay sports car eh. Ang sports car ay para ipakita ang galing sa pagmamaneho. At saka, kung hindi tayo magmamaneho ng mabilis, paano natin mapapatunayan ang performance nito? Ikaw talaga, alam mo lahat. Narinig ko kasi, kapag matagal kang nagmamaneho ng sports car, nakakapagod daw ang upuan. Kaya sa susunod, mas mabuti pang magmaneho na lang ng sedan. Komportable. Tama rin naman. Ang sasakyang ito, minsan lang ginagamit, lumabas, para mag-enjoy lang. Pero, kung malapit lang ang trabaho, okay lang naman, huwag na lang. Masyadong sosyal ang kotse na ito, maghintay na lang tayo, bumili na lang tayo ng komportableng sedan, sapat na yun para gamitin. Pakiusap, Yang Luozu.
Ikaw ngayon ay ang may-ari ng Xinghe Pharmaceuticals. Dapat kang maging mapagmalaki. Kung masyado kang mahinhin, madali ka nilang aabusuhin. Hoy, oo nga pala. Yung matabang si Chenlin kamakailan, mayroon pa bang naghahanap sa'yo na nagngangalit? Sasabihin ko sa'yo. Kakaiba nga. Hindi ko siya nakikita nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung sinasadya niya akong iwasan, o hindi lang siya pumasok. Okay na yan. Kung maglakas loob pa siya, nagpapakita siya ng masamang mukha sa'yo. Gantihan mo siya. Dahil ngayon, ikaw na ang may-ari ng Star River Pharmaceuticals. Wala kang dapat katakutin. Tumigil ka. Wu Zhuang, sino sila? Baka dahil sa sobrang bilis mo magmaneho kanina, natakot sila. Hindi ko rin alam. Sino sa inyo ang siyang Luozu? Mukhang masasama ang mga taong iyon. Halatang hindi sila mabubuting tao, at hinahanap nila siyang Luozu. Mukhang gusto siyang kidnapin. Hindi kuya. Hindi kami magkakilala, yung sinasabi mong Yang Luozu. Ako si Wu Zhuang. Siya si Zhu Luoyang. Lumabas lang kami para maglibot. Tapos na kami. Kakain na kami. Tara, akala mo ba bulag ako? HMP, sino sa inyo si Yang Luozu? Hindi ko ba malalaman? Hindi po, kuya. Ano po ang pakay ninyo kay Yang Luozu? Nagalit siya kay Atelin. Siyempre, tatalian namin siya. Tanggapin mo ang aral ni Atelin. Sige na, huwag na masyadong magsalita. Sumama ka sa akin. Tatawagan ko na ang asawa ko. Ang lakas ng loob ninyo, labag sa batas ito. Maniwala ka ba? Tatawag kami ng pulis. Ha ha ha. Ano naman? Mahal, tulungan mo ako. Hoy hoy. Mahal, nasa South Avenue ako. Tumatawag ka pa sa asawa mo. Walang makakapagligtas sa inyo. Wala akong pakialam kung sino ka. Mas mabuti ngayong gabi. Pakawalan mo ang asawa ko at ang kaibigan niya. Hindi ko na ito pag-uusapan pa. Maaari ko kayong patawarin. Huwag kayong magmatigas. Baka pagsisihan ninyo ito. Pagsisisi. Ha 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 ha. Ano ka ba para magsalita ng ganyan? Ngayong gabi, dadakpin ko ang asawa mo. Ano sa tingin mo? Ha 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 ha. Kitang-kita sa tono ng boses mo na gusto mo akong patayin. Kung ganun, dali-dali kang pumunta sa abandonadong club sa hilaga ng lungsod. Kung mahuli ka, hindi mo na makikita ang asawa mo. Teka, hoy, hindi nyo ba alam kung sino ang asawa niya? Tumigil ka, dalhin nyo siya. Chenlin, ikaw pala ang nag-utos na kidnapin ako. Oo, ako nga, hindi mo inaasahan to, Yang Luozu. Habang mas nagiging masaya ang buhay mo, lalo kitang nasusuklaman. Ngayon hahaha. Gagawin kitang pangit na halimaw. Labag sa batas ang ginagawa mo, mas mabuti pang pakawalan nyo ako, habang may pagkakataon pang ayusin ang lahat. Ano naman kung labag sa batas, habang mas naghihirap ka. Lalo akong nasisiyahan. Chenlin, ulol ka. Kung magagawa mo yan, ang buong pamilya Chen ay magbabayad ng mabigat na halaga. Hindi mo pa alam kung sino ang asawa niya, di ba? Sasabihin ko sa iyo, ang asawa niya ay ang may-ari ng Xinghe Pharmaceutical. Siya pala. Hindi ko inaasahan na sa loob lang ng ilang araw ay nakapagpalapit na siya sa may-ari ng Xinghe. Kahit na siya pa, ano naman, sa posisyon ng aming pamilya Chen sa Haicheng, matatakot din siya sa amin. Tanga ka talaga. Ano ang sinabi mo? Pagkatapos kong gasgasan ang mukha niya, ikaw naman ang susunod. Tigil mo yan. Honey, dumating ka na. Mahal, huwag kang matakot. Nandito na ako. Hindi siya makakagalaw sa'yo nitong matabang baboy na to. Presidente Zhao, sigurado ka bang dahil sa babaeng ito, ay lalabanan mo ako, si Chenlin, at tandaan mo, ang pamilya Chen, ito ang pinakamalaking pamilya sa Haicheng. Anong klaseng pamilya yan? Sasabihin ko sa iyo, Chenlin, hindi ko pinapansin si Zhao Xinghe. Magbabayad ka para sa ginawa mo ngayong gabi. Magdudusa ka. Talaga ba? Dahay, pigilan mo siya. Ngayon, gagasgasin ko ang mukha ng babaeng ito. Hoy, huwag mong subukang lumaban. Mas mabuting manood ka na lang. Cute ka kasi. HMM. Paano ito nangyari? Kahit gaano pa katanga si Wang Dahay, kayang tumagal ng 2 sagasa. Imposible. Ni isang sagasa ay hindi nakayanan. Ang tanga talaga. HMM. Array. Ikaw pa ang gustong gumalaw sa asawa ko. Parang kinain mo ang tapang ng leon at tigre. Sabihin mo nga, paano mo gustong mamatay? Zhao Xinghe. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung mamatay ako,
Hindi ka papayagan ng tatay ko. Ganun ba? Sige. Tawagin mo na lang tatay mo dito. Para hindi na kailangang puntahan pa. Tay. Dali, dalhan mo ako ng tulong, kung mahuli ka. Hindi mo na makikita, ang iyong paboritong anak. Zhao Xinghe. Habang may pagkakataon pa para magkasundo, ang bagay na ito ay itigil na natin. Kapag dinala na ng tatay ko ang mga eksperto, iyan na ang katapusan mo. Sasabihin ko sa iyo, ang bagay na ito, walang kahit kaunting pagkakataon para magbago, ang pamilya Chen, tiyak na mawawasak. Ang lakas ng loob mo, bata. Sa Hai Cheng, ikaw ang unang nang ahas na magsalita ng ganyan, at magbanta sa pamilya Chen. HMP. Tatay. Tatay, siya iyon. Gusto niya akong patayin, ipaghiganti mo ako. Hoy. Ang tapang mo ah. Nang ahas ka pang saktan ng anak ni Chen Zhengday, tigil ang daldal. Sino ang nag-utos sa anak mong apihin ang asawa ko? Ngayong nandito ka na, noorin mo ng harapan kung paano mamatay ang anak mo. Hinding-hindi. Sun Hao, harangin mo sila. Lin Lin. Ah. Bata. Naghahanap ka ng kamatayan, Joe lang, patayin mo siya. Ang mga ninuno ng pamilya Chen, patay na si Sun Hao. Mamamatay rin ako kung aakyat ako, mas mabuti pang sumuko ka na lang, may iba pa akong gagawin, mauna na ako. Ikaw na lang ang natira. Gusto mo pa bang maghiganti para sa iyong anak? Huwag na. Marami naman akong anak. Wala namang masama kung mawala ang isa. Hindi na kita aabalahin. Sige, magtrabaho na kayo. Sino ang nagpahintulot sa iyong umalis? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo pa rin akong patayin, sa paningin ko. Ang kamatayan lang ang pinakaligtas. Mahal, ang swerte ko sa iyo. Hoy hoy hoy. Kayong dalawa, pwede bang mamaya na lang kayo maglamang? Hindi nyo ba nakikita na, may nakatali pa dito? Zhao Xinghe. Ano ba yang tingin mo sa akin? Wu Huang. Kung hindi ngayon, na isinama mo si Luozo para maglibot, may mangyayari kaya sa asawa ko, ha? Buti nga't maaga akong dumating. Kung medyo nahuli pa ako, paano kung nasugatan ang mukha ng asawa ko? Nakuha na. Kasalanan ko lahat ngayon. Sana nga. Sasabihin ko sa'yo, kung may susunod pa. Lalayuan mo ang asawa ko. Walang kaibigan na katulad mo. Mahal, uwi na tayo. Mahal. Ngayon, bihira na walang makakagambala sa atin. Gusto ko. Mahal. Nitong mga nakaraang araw, pagod ka na. Alam kong nagsumikap ka. Malaki ang nagawa mong pagbabago sa akin. Talagang masaya ako. Nagkataon lang na nakilala kita. Mahal. Sa hinaharap, ang Star River Pharmaceuticals at ako ay nasa ilalim mo. Ang pera ng kumpanya natin, pwede mong gastahin ng walang limitasyon. Saka. Pwede rin akong sumunod sa'yo. Pag sinabihan mo akong umakyat ng aso, hindi ako lalapit sa manok, basta kung anong utos mo. Gagawin ko. Ngayon, alam mo nang kumita para sa pamilya, ano pa bang kulang? Pasensya na, mahal, noong mga nakaraan. Palagi kitang pinagdaanan sa hirap, maging. Ni hindi man lang tayo nakapagkaroon ng isang maayos na kasal. Kaya, nagpasya ako. Sa anibersaryo ng kasal natin ngayon, magkakaroon tayo ng muling pagdiriwang ng ating kasal. Oo, sige. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Oo nga pala, mahal, napapansin mo